Kahit na niloko ako ng sistema, susubukan ko pa rin. Para sa tuition ni Yao Yao. Para sa inaasahan ng mga magulang. Labanan ko ito. Sobrang sakit. Pero, sobrang saya. Na-stimulate ng kuryente. Naging epektibo ang hatol ng sanhi at bunga. Antasan ng kasanayan sa batayang pag-aalaga ng katawan. Totoo. Nagtagumpay. Ako'y nag-ensayo ng walang tigil. Sa batayang pag-aalaga ng katawan. Ngayong pagkakataon, ang halaga ng dugo. Dapat makapasa. Luchen. Antas ng galit. Pagsusuri. Hindi pumasa. O 0.75 pa rin. Ito ay tuloy-tuloy na. 3 buwan na hindi tumaas. Ang pisikal na kondisyon na ito ay halos nagpaalam na sa landas ng mandirigma. Sayang. Si Luchen ay nasa top 10 sa klase ng teorya. Ngunit ang kanyang lakas ng dugo. Ito ang kapalaran ng mga mahihirap. Walang pera para bumili ng gamot. Ano ang gagamitin para mag-ensayo at magpalakas? Tinse. Anong silbi ng mahusay na teorya? Sa mundong ito, ang lakas ang nagsasalita. Tulad mo, isang pulubing walang kwenta. Mas mabuting magtrabaho sa pabrika at magpihit ng mga tornilyo. Sa mundo ng mga mandirigma, hindi ka karapat-dapat. Zhou Guanye. Antas ng dugo. Pagsusuri. Mahusay. Wow. Talagang si Zhao Jie. Sobrang galing. Sobrang galing. Ganito ba ang henyo? Kahit gaano tayo kapagod, hindi tayo makararating sa 1.0. Muli tayong nabigo. Kailangan umabot sa 0.7 ang antas ng dugo para makapasok sa klase ng mga mandirigma. Sa panahong ito ng muling pagsilang ng espiritu at pag-atake ng iba't ibang lahi, ang mga mandirigma ang susi sa pagtutol sa pagsalakay ng mga dayuhan. Sila ang iginagalang ng lahat. Para makapasok ako sa klase ng mga mandirigma, ginamit ng mga magulang ang lahat ng ipon para bumili ng body enhancement fluid. Pati ang tuition fee ng kapatid na si Yao Yao ay ginastos din. Wala akong silbi. Anong tunog iyon? Nakatukoy ng matinding pagnanais ng host na maging mas malakas. Simplified system. Naglo-load ng sistema. Nakatapos na ang pag-load. Pinadaling sistema. Ang sistemang ito ay maaaring magpabilis ng lahat ng sanhi at bunga sa mundo. Nakatuklas ng host na nag-ensayo ng batayang body refining technique. Buksan ang pagpapadali ng pamamaraan. Ang landas ng pagsasanay ng batayang body refining technique ay pinadali sa kuryente. Ano ang pinadali? Kuryente. Muli na namang may mabigat na pagtakbo. Muli na namang may pag-upo at pagmumuni-muni. Kailangan ko pang uminom ng body elixir na nagkakahalaga ng ilang libong piso bawat bote. Ngayon sabihin mo sa akin, kailangan ko na lang hawakan ang saksakan para maging malakas. Kuya, nandito na ako. Kuya, huwag kang magpakamatay. Kahit na mahirap tayo. Walang problema, hindi na ako papasok sa paaralan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bodong bata. Anong iniisip mo? Naghahanda lang ako para sa pag-aayos ng saksakan. Katatapos lang mag-short circuit ng saksakan. Gusto kong ayusin ito. Walang anuman, Yao Yao. Siguradong makakapasa ang kuya sa kursong militar. Binabati ang host, umabot na ang ki at blood value sa 1.25. Noong nakaraang taon, ang isang linya ng militar sa Jiangsheng ay 1.1. Ang paunahing linya ay 1.2. Nagnakaw lang ako ng kuryente sandali. Nakuha ko mula sa isang walang kwentang tao na hindi man lang makamit ang batayang antas ng dugo. Diretso nang nakapasok sa pintuan ng pangunahing universidad. Zhao Feng. Hindi ko alam kung mabibigla ka sa numerong ito bukas. Tapos na. Kahapon, 0.8 lang ako. Walang pag-asa ngayon. Huwag na tayong mag-usap, handa na akong mag-enroll sa humanities class. Dahil sa ating pagkakaibigan bilang mga kaklase. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kasalukuyan, nag-hire ang kumpanya ko ng janitor. Kung hihingi ka ng tulong ngayon, maaari kitang ipasok para maglinis ng banyo. 3,000 ang buwan ng sahod. Kasama na ang pagkain at tirahan, anong masasabi mo? Hahaha, naglilinis ng banyo, buwan ng sahod 3,000. Zhao Feng, ang pinakamalungkot mong katotohanan ay ang isipin na ang lahat sa mundong ito ay maaaring sukatin gamit ang iyong kaunting pera. Ano pa ang kaya mong gawin bukod sa magmalaki? Abangan mo. Magsisimula na ang pagsusulit.
Mangyaring maghanda ang lahat ng estudyante sa tamang pagkakasunod-sunod. Kulang na lang. Sa halaga ng enerhiya, lakas ng kamao. Nakita mo ba? Ito ang agwat. May mga puwang na hindi mo kayang lampasan sa pamamagitan ng mga ilusyon. Susunod. Lutang. Huwag magpatumpik-tumpik. Matapos mong tapusin, bumaba ka agad. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Tingnan natin kung anong mga kalokohan ang gagawin mo. Stang ina. Sobrang lakas ng pagkakahawak. Ang kuryenteng dala ng kamao ay nasunog ang circuit board ng makina. Nasunog ang tester dahil sa sobrang init. Grabe, nakita nyo ba yung numero kanina? Parang 1.2 something. Mali ba ang nakita ko? Baka sira ang makina at nagkakamali ng pagpapakita. Kung makakakuha si Lucien ng 1.28, kakainin ko ang nag-aapoy na makinang ito. Masira ang makina, hindi nasira. Subukan mong muli, malalaman mo rin. Dalhin mo ang pang-backup na makina. Gamitin mo buong lakas. Tama na, isang ulit pa. Walang dahilan para itago pa. Gamitin ang resulta na ito para mapahiya si Zhao Feng ng husto. Hindi possible. Paano mangyayari iyon? Kahapon lang ay. Tama ka, Zhao Feng. May mga puwang na talagang hindi basta-basta malalampasan sa pamamagitan ng pag-isip lamang. Pero yung taong nasa bangin ay parang ikaw. Lucien, ano nang nangyari sa suntok na yon kanina? Hindi ko alam. Dahil sa iyong mahusay na pagganap, napagpasyahan ng paaralan na isama ka sa listahan ng mga pangunahing eskolar. Bukod sa libreng bayad sa matrikula, may buwanang allowance kang 2,000 pesos para sa nutrisyon. Heto ang card, ingatan mo. Ang password ay 6 na 0. Salamat, principal. Pero ngayong may kakayahan ka nang makapasok sa mga tanyag na universidad. Kailangan ko nang maglatag ng ilang mga kondisyon. Kahit hindi ko tatanungin kung paano ka nagsasanay, hindi ka pwedeng mahuli sa progreso ng pagsasanay mo. Naiintindihan mo ba? Ang galing mo talaga, Kuya Chen. Aminin mo na, may tinatago ka bang kakaibang teknik? Kung gusto mong matutunan ang mahiwagang teknik, 2,000 piso, hindi pa sapat para sa ilang ulit na bayad sa kuryente. Kailangan nating maghanap ng paraan para makakuha ng benepisyo mula sa paaralan. Nagsimula na ang sistema. Talagang malakas ang kuryente ng mga state-owned enterprises. Director. Kanina, biglang umabot ng ilang libong amperes ang load sa linya. Nagtutunaw ba kayo ng bakal sa silid-aralan? Agarang ulat. Upang masiguro ang kaligtasan sa kampus. Simula ngayon, lahat ng saksakan sa mga silid-aralan ay isasara ng sabay-sabay. Sa mundong ito, hindi sapat ang puro lakas. Kailangan mong maghanap ng 2 aklat ng kasanayan at matuto. Alam ba ng mataba kung saan makakabili ng mga lumang aklat ng martial arts? Yung mas mura sana. Sa likod ng paaralan, may isang matandang bulag na nagtitinda sa kalye. Puro mga sirang bagay. Pero si Shenji, yung mga paninda sa kalye, pawang panlilin lang. Madaling maligaw ng landas kapag nag-aral ng ganyan. Walang anuman. Matibay ang aking buhay. Duku Jujian. Talagang lahat ay panlilin lang. Nakatuklas ng depektibong teknik, bersyon ng Jinsong Zhao at Tai Buxian. Gusto mo bang isagawa ang simplifikasyon ng sanhi at bunga? Boss, magkano ang librong ito? Walang bawas, hindi ibebenta. Jinsong Zhao. Zong. Lanan. Transaksyon. Sistema. Pinadaling Jinsong Zhao. Ang landas ng pagsasanay ng Jinsong Zhao ay pinadali sa alitan. Nakatanggap ng alitan. Nadagdagan ang kasanayan sa Jinsong Zhao. Kasalukuyang depensa. Maliit na pagtaas. Naku. Lutang. Anong ginagawa mo? Tapos na. Hindi niya naman akalain. Ako ay isang pervert, di ba? May sakit sa balat. Kung Makati, pumunta ka sa klinik ng paaralan. Mali ang nakita mo. Hindi ito pangangati. Ito ay pagsasanay. Ito ay isang sinaunang sining ng pakikipaglaban. Pader ng oso. Ganoon pala. Ang daan ay napakasimple. Si Ginoong Lu ay hindi nag-aalala sa opinyon ng iba.
Sa pag-aaral ng ganitong mga lihim na kasanayan, ang pagkakaroon ng ganitong kalooban ay kayang maibalik. Mangyaring itago ito, Ginoong Jiang. Ayaw kong masyadong mapansin. Sabihin ko lang para talaga siyang siraulo. Congrats! Unang antas ng Golden Bell Shield na upgrade mo na. Bronze Skin. Luchen, huwag kang paikot-ikot ng katawan mo dyan. Ano bang itsura niyan? Hahaha. Luchen, narinig ko na sobrang lakas mo lately. Hayaan mong makita. Gaano ka ba kalakas? Ang pagtanggap ng suntok ay katumbas ng mataas na antas ng alitan. Ang bisa ay 10 beses ng sarili mong pagsisikap. Kiang-kiang, ayos ka lang ba? Yun nga. Gusto mo bang subukan ulit? Yung kanina, hindi masyadong maganda ang anggulo. Hindi ko masyadong naramdaman. Mukhang ang pinaka-epektibo ay ang kusang pagtanggap ng suntok. Pero ayokong makialam sa gulo. Kailangan kong makahanap ng matatag at mataas na pinagmumulan ng alitan. Extreme Way Martial Arts. Gusto kong mag-apply bilang punching bag na hindi lumalaban. Mga kaklase, ang kailangan natin ay tao na punching bag. Hindi para magbigay ng ulo. Hindi ba't malalaman natin kung punching bag siya sa pagsubok? Unang layer ng Jin Song Zhao, Tanso. Kuya Teacher, may mga tao na sumisira sa lugar. Anong nangyayari? Sino ang nagwawasak sa aking dojo? Estudyant ni Teacher. Sinira niya ang post gamit ang kanyang ulo. Ikaw ba si Teacher? Nandito ako para mag-apply bilang punching bag. Kanina, ipinakita ko lang ang aking tibay. Tingnan mo, hindi man lang nasira ang ulo ko. Siguradong mas matibay ang katawan. Kailangan talaga namin ng tao ngayon. Pero sabihin ko na ang totoo. Ang mga nandito ay mga mayayamang anak na gustong maglabas ng sama ng loob. O mga aspiring na mandirigma na gustong mag-practice. Walang pinalalagpas sa laban. Kung masaktan kami, gamot lang ang babayaran. Kung madisable, bibigyan ng 50,000 na kompensasyon. May lakas ka bang gawin ito? Napakataas ng 50,000. Bakit hindi siya naka-gear? Gusto bang mamatay? Ang mga kliyente sa Zone Su ay mga baliw. Bakit ngayon ka lang nag-aaksaya ng oras sa gear? Nagmamalaki ka ba sa akin? Akala mo hindi kita kayang talunin? Mali ang pagkaintindi ni Boss Wang. Nag-aral ako ng espesyal na martial arts. Ang pagsusuot ng protective gear ay makakaapekto sa aking kakayahang mag-release ng lakas. Sige lang, suntukin mo ako. Walang dapat itira. Kung mapapaatras mo ako ng isang hakbang, libre ang bayad ko ngayon. Ang yabang mo, bata. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Boss Wang, hindi ka pa kumakain. Lakas mula sa lupa. Kailangan magkasama ang katawan at kabayo. Masyadong kakaiba. Yung suntok kanina, masyadong maluwag ang lakas. Subukan mong muli ng mas malakas. Boss Wang, tapos na tayo. Hindi pwedeng sabihin ng lalaki na hindi. Batang ito. Magdagdag ng pera. 1,000 piso. Hayaan mong batuhin ko gamit ang baton. 0 minuto. Tayo na, sige na, mahal. May namatay. Tawagan mo ang ambulansya. Sarap. Ang galing. Talagang ang galing, matagal na akong may sakit sa likod sa loob ng mahigit 10 taon. Kanina, na-electrocute ako. Bakit biglang gumanda ang pakiramdam? Wala nang sakit. Guro, anong klaseng sining ito? Magaling ka, Boss Wang. Ito ay talagang pamana ng aming pamilya. Huniwan TV Electrotherapy Bell. Gumagamit ito ng kuryente upang pasiglahin ang mga puntos ng kaaway. Upang makamit ang epekto ng pagpapasigla ng mga meridian. Napaka-espesyal. Ibigay mo ang iyong contact details. Mula ngayon, ako na ang iyong eksklusibong kliyente. Buksan ang switch. Sarap. Ito ang tamang kama para sa isang lalaki. Ang misyon na ibinigay sa akin ng organisasyon ay ang magnakaw ng mga kayamanan na mayaman sa enerhiya. Kakaiba. Malinaw na naramdaman ko ang lugar na ito. May kakaibang alon ng enerhiya. Bakit nawala na dito? Nahanap na.
Napakamasiglang reaksyon ng enerhiya. Malamang ay isang maliit na nilalang na hindi marunong magtago ang nagising. Mataas na antas ng talento. Pumatay sa talento ng tao. Iyan ay isang malaking tagumpay. Anong ginagawa nito? Nagpapakamatay? O isang uri ng kakaibang electric play? Hindi nag-ensayo itong batang ito. Nag-ensayo gamit ang high voltage. Ano ito? Demonyong katawan. Katawang may kapangyarihang kidlat. Bata ito. Hindi dapat ito manatili. Mamatay ka, henyo. Sino ang nagsara ng transformer ko? Naglakas loob kang patayin ang kuryente ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ah. Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko sa gitna ng gabi? Mahiwagang demonyo. Uway. Magandang bagay na gawa sa haluang metal Tiyak na nagkakahalaga ito ng 20,000. Damo ng lakas. Magandang bagay para sa pagpapataas ng lakas. Ay naku. Saan dito ang mamamatay tao? Ito ay malinaw na isang batang sugo ng kayamanan. Hindi na sapat ang kuryente sa bahay para sa akin. Narinig ko na may pagsusuri sa labas. Sana ang mga halimaw doon ay medyo mahina. Makinig kayong lahat. Pagdating sa disyerto, itago nyo ang inyong ugaling mayabang. Ang mga di-ordinaryong hayop ay hindi makikipag-usap ng rason sa inyo. Gusto lang nilang kainin kayo. Uminom mula sa inyo. Kapag nakararamdam ng panganib, agad na magpasabog ng signal flare. Pero tandaan, ang rescue ay nangangailangan din ng oras. Ang pinakamahalagang proteksyon ay ang iyong kutsilyo. Dala-dala ba ni Brother Chong ang spicy strips? 2 ang dala ko na pakete. Ano nang gagawin natin dyan? Pumunta tayo para manghuli. Hindi tayo pupunta para mag-picnic. Bumili. Bumili. Ito na. Bumili. Magandang piraso. Mura ang piraso. Paurong ang lakad. Hindi ba ito yung moonwalk ni Michael Jackson? Mukhang walang gustong makipag-team sa atin, Chen. Tayo na lang, sapat na. Tara. Ako ang bahala sa'yo. Chen, baliktad ang direksyon mo. Nandyan ang gubat. Senyong, anong ginagawa mo? Nagtatanggol ako sa likuran. Gustong-gusto ng mga halimaw na umatake mula sa likod. Kung maglalakad ako pabaliktad, mapoprotektahan ko ang ating likuran. Tawag dito ay taktika. Naiintindihan mo? Senyong, dahan-dahan. Hindi ko na kayang sumunod. May dumarating. Nasa 2 of the clock na direksyon mo sa mga damo. Naku, iyon ay ang bakal ng ngipin na kuneho. Tapos na. Bro, ano yung ginawa mong galaw kanina? Paano pa siya nakakapag-teleport pabalik? Sabi na nga, taktika yan. Huwag kang magpakatanga. Tanggalin mo ang pangil ng kuneho. Iyan ang puntos. Harangan mo si Likyang. Gamitin mo ang kalasag mo. Hindi ko kayang pigilan, Zauje. Pahingi. Mag-ingat sa pag-urong. Zauje. Ano yung nadaanan kanina? Multo ba? Luchen. Impossible. Bakit siya naglalakad pabalik? Ninanais ba tayong hamakin? Shenji. Yung puntos natin ay tiyak na nasa top 10 na, di ba? Top 10. Dahil nandito na tayo. Kung hindi tayo magiging una, anong silbi nito? Medyo malakas ang enerhiya dito. Nakatukoy ng mataas na konsentrasyon ng phosphor na mineral na alon. Nasa proseso ng pagsasagawa ng pinadaling plano. Thunder Crystal. Brother Chen, yaman na tayo. Iyan ay Thunder Crystal. Kasing laki ng kuko sa daliri. Kaya mong ibenta ng 50,000. Kahit na may ilang daang libo pa. Nakita ang mataas na purong ray attribute na espiritu. Bubuksan ba? Pagpapasimple ng sanhi at bunga.
Buksan. Huwag kang gagalaw dito, mataba. Aalis ako para mag-verify ng mga kalakal. Ingat ka, Shenje. Karaniwan, may mga tagapangalaga ang mga ganitong lugar. Kapag nilagyan ng dila, tataas ng 0.05. May buff pa na dagdag. Mas mabilis ito ng 10 beses kaysa sa pagnanakaw ng kuryente. Ayos, isang Thunder Lizard. Kaya nitong magbuga ng lightning chain. Shenji, mabilis, umalis ka. Mukhang mababa ang baterya mo. Gold Bell Shield. Hindi maganda kung hindi tayo magpapalitan. Subukan mo rin ito. Thunder Shockwave. Lumulubog ang lupa. Ang lugar na ito ay natuklasan natin ng magkasama. Sayo na ang butiking ito. Ang mga kristal ng kidlat sa lupa ay amin. Lene. Zhao Feng. Sa tingin mo ba patay na ang butiking ito? Haha, lumabas na ang utak niya. Siyempre patay na. Hindi. Sa tingin ko hindi siya patay. Nawalan lang siya ng baterya. Basta bigyan ko lang siya ng kaunting karga. Mabubuhay siya ulit. Kakagatin kayo. Maniwala ka o hindi. Nagpapanggap ka lang. Kung hindi ka naniniwala. Simula. Buhay siya, talagang buhay siya. Diyos ko. Nag-charge lang ako ng kuryente sa higanteng butiki. Para pansamantalang buhay nito. At kayo'y natakot ng ganito. Mga duwag. Tama na, huwag kayong magpakatanga. Linisin ang lugar ng labanan. A level na rurok ng Thunderback Lizard. Guro, ibinibigay ko ang bagay na ito sa paaralan. Maaari bang dagdagan ng paaralan ang aking mga kredito? Kung madadagdagan ng kredito, tiyak na makakapasa na ako. Pinasasalamatan ka ng paaralan ng 350,000. Nasa iyong account na ito. Tungkol sa level na weapon exchange card. Ito ay personal na ibinigay ko sa iyo. Naiintindihan. Salamat, punong guro. Magandang araw, Ginoo. Anong uri ng sandata ang kailangan mo? Mayroon bang kutsilyo na may napakagandang conductivity? Ito ay isang sirang kutsilyo na walang gustong kumuha. Nakatuklas ng mataas na purong material na meteorite. Mayroon pang virtual na espasyo. Perpektong akma, inirekomendang simulan. Ito na yon. Masyadong mabagal ang dahan-dahan na pagdila. Kailangan ng mas malaking laro. Railing Crystal Special Mix. Dapat mas masigla ito kaysa sa Red Bull at Ergotao. Binabati ang host sa opisyal na pag-akyat sa ikalawang antas na mandirigma. Ganito ba ang pakiramdam ng ikalawang antas? Ngayon, parang kaya kong patumbahin ang malaking butiki ng isang suntok. Pero mas mabuti pa rin bumili ng aklat tungkol sa kasanayan sa pagputol. Naging matagumpay ang pagsasagawa. Ang teknik ng espada ng kidlat ay naging simpleng pagpunas at pagpolish. Pagpunas at pagpolish. Ang bilis, naging maliit na kasanayan na ang teknik ng espada.
Mukhang kailangan kong madalas na punasan ang espada. Agahan mong ipagbuti ang iyong kasanayan sa espada. Malapit na ang pagsusulit sa martial arts. Tignan natin kung ano ang nangyayari. Ang pagsusulit sa martial arts ay talagang napaka-realistic. 100% ang pakiramdam ng sakit. Kung sakaling kainin ako ng halimaw, tandaan mong magsunog ng papel para sa akin. Tandaan, pagpasok mo, humanap ka muna ng butas para magtabuan. Hintayin mo akong kunin ka. Si kuya ay si Luchen. Kailangan pa bang takutin tayo gamit ang bangkay? Ninakaw ang mga bagay ng pamilya Zhao. At naglakas loob pang dumalo sa pagsusulit. Zhao Feng, talagang bumabagsak ka na. Natatakot ka sa ganitong mga pangkaraniwang tao. Kuya, huwag kang magpakampante. Napakakakaiba ng batang ito. Kakaiba. Sa virtual na labanan, ang agwat ng lakas ay hindi matutumbasan. Ipapakita ko sa kanya. Ang basura ay nararapat lamang na maging puntos. Magsisimula na ang pagsusuri. Lahat ay pumasok sa EV Virtual Pod. Hindi nasasayang ang pagpapahid ng langis sa pagputol ng kahoy. Unahin mong i-charge ang itim na espada. Ikaw ba si Luchen? Ikaw ba yung pinapagawa sa atin ni Bro Zhaoli? Kahit malapit nang mamatay, nag-aalis ka pa ng kalawang sa espada. Pumunta ka na sa underworld para mag-ayos niyan. Ang ingay mo talaga. Ikaw ba si Luchen? Itaga ang mandirigma at sumugod. Mamatay ka. Unang estilo ng espada ng kulob, lakad ng kidlat. Huwag kang magyabang, Luchen. Nahuli na ng masugid na Zhangkuang ang iyong kaibigang si Pangzi. Kung hindi ka pa pupunta, ikaw na lang ang mag-aalaga sa katawan ng iyong kapatid. Bakit hindi pa dumarating ang iyong kaibigang si Luchen? Nahuli siya ng 1 minuto. Paano kung bumuhit ako ng 1 linya sa mukha mo? Lene. Mga grupo, makinig. Pumasok na ang target sa bilog ng pagsalakay. Ginawa niyo akong pain para sa kapatid ko. Nakapag-isip na ba kayo kung paano kayo mamamatay? Nasaan si Luchen at si Zhangkuang? Nandyan na si Zhangkuang, hindi ba? Hindi ako nagsasabi nito. Hindi magaling yung mga tao na pinili mo. Kahit isang atako hindi nila matanggap. Luchen, kung susubukan mong saktan siya, siguradong magiging inutil ka rin sa totoong buhay. Haha, totoong buhay. Zhaoli, parang tanga ka na ba sa Ivory House? Dito ay isang virtual na labanan. Dito, hindi ako natatakot sa'yo. Katatapos ko lang ubusin ang kuryente. Kailangan na nating maghanap ng lugar para mag-charge. Umalis na yung mataba. Alam mo ba kung saan may charging station? Malapit lang dito. Sige, samahan kita. Thunder Totem. Gantimpala ng 50 puntos bawat minuto. Kasalukuyang panahon ng pag-aalis ng function. Nakatayo ako sa post ng kalahating oras na. Sinumang kumuha ng aking shield, papatayin ko siya. Malaking tao, mag-usap tayo. Wala akong interes sa mga puntos. Kailangan ko lang ang kuryente mula sa larawan. Walang yan, kailangan ko ang shield para mabuhay. Umalis ka sa harap ko. Pasensya na, pero handa ka na. Wow, ang saya. Mas malakas ito kaysa sa saksakan sa bahay. Naka-charge na ako. Hindi na nag-charge si kuya. Ibinigay ko na sa'yo. Ayos lang, tinatawag na ako ng nanay ko para kumain. Umalis na ako. Tama ba, ang sarap ng huli mong sinipsip? Gusto kong makita kung gaano karami ang kaya ng iyong kutsilyo sa harap ng aming pagsalakay. Ilang tao ang kayang patayin ng kuryente sa kutsilyo mo? Malinis ang kuryente mo. Ngunit hindi ito sapat na mabilis. Gusto kong subukan ang aking espada. Bakit ka pa nag-uusap? Ang buhay ng batang ito. Kinuha ko si Suxiao Xiao. Ang kanyang mga puntos ay hahatiin natin.
Kung hindi, tatlo kayong sabay-sabay. Asset ang output power ng sistema sa pinakamataas. 100% na nakaimbak, handa nang linisin ang lugar. Zhao Li, handa ka na. Itong kutsilyo, kaya mo bang harangin ang kapangyarihan ng 2,000 taon? Zhao Li, mukhang hindi ka rin masyadong magaling ah. Lu Chen, pinilit mo akong gawin ito. Lu Chen, gusto kong makita kung paano ka haharap sa paglibot ng 50 elite na estudyante namin. Ano pa ang magagawa mo? Shenji, 50 laban sa 2. Paano natin ito lalabanan? Baka dapat tayong sumuko. Sumuko. Tandaan mo, Fatih. Sa pisika, kapag ang voltahe ay sapat na mataas, anumang bagay ay maaaring magdala ng kuryente. Suriin ang sistema kung ano ang conductivity ng sahig. Conductivity 99.9%. Ang kasalukuyang posisyon ay bumuo ng perpektong circuit. Tumalon ng mataba sa bato para tumalon. Dahil nandito na tayong lahat. Bakit hindi tayo mag-party ng sabay-sabay? Zhao Li, hindi masyadong magaling ang mga tulong na nahanap mo. Lu Chen, kailangan kitang sirain ng sarili kong mga kamay. Sa dulo ng lakas. Mataba, tulungan mo akong basagin yung fire hydrant. Ikalawang awit. Nagsimula na ang water bullet. Hindi ito possible. Ikaw, karapat-dapat ka bang maglaro ng kidlat? Itong kutsilyo, turuan kita kung paano maging tao. Taba, itong 500 puntos, ibinibigay ko sa'yo. Hawakan mo ito. Si Chenji, ito ay 500 puntos ah. Kapag hawak mo ito, ikaw na ang karapat-dapat na valedictorian. Nasa unahan na ako. Ibigay mo sa akin. Tiyak na makakapag-aral ka sa isang universidad. Unang season. Klaseng Lu Chen, pwede bang itanong, bilang pinakamalaking dark horse sa taong ito, ano ang iyong sikreto? Sikreto? Wala naman talagang espesyal. Kung hindi ako ginugulo, hindi ako gaganti. Siyempre, kailangan kong manalo. Tungkol kay Zhao Li, kahit na natalo siya, ngunit ang kanyang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba, at ang marangal na katangiang handang magbigay ng karanasan sa akin, ay nararapat na tularan ng bawat isa sa atin. Lu Chen, halika na sa paaralan. May malaking nangyari. Jing Wumowu, at mayroon pang direktor ng admissions office ng Military Academy. Nagtatalo na, dahil sa'yo. Kami sa Magic Martial Arts ay may isang itinatayong Nuclear Fusion Experimental Reactor. Ang lumalabas na energy field ay maaari talagang magsilbing espesyal na silid para sa pagsasanay. Interesado ka ba? Basta't pupunta ka, bibigyan kita ng access sa industrial grade na high pressure line. Walang bayad sa kuryente, tuition at pagkain. Deal. Anong universidad o hindi universidad? Mas gusto ko talaga ang tanawin ng Shanghai. Pumirma ako. Guro, nag-enroll din ako sa WUDA ng Magic City. Lu Chen, noong araw na yon, umakyat ka sa puno. Sa eksaminasyon, naglinis ka ng kutsilyo. Pagkatapos, niyakap mo ang poste. Ang mga ito ay tila mga kakaibang kilos. Ito ba ay isang paraan ng pagbabalik sa simpleng katotohanan? Sa pamamagitan ng pinaka-orihinal na galaw, nararamdaman natin ang pagyanig ng mga batas ng kalikasan. Estudyante Jiang, may ilang bagay na mararamdaman lang hindi kayang ipaliwanag. Tunay nga, sa susunod na 4 na taon, lagi kitang pagmamasdan. Hanggang sa mabunyag ko ang iyong lihim. Basta't huwag mo akong agawan ng saksakan, bahala ka na.
Binabati ang host sa paggamit ng tagumpay. Sikat sa Jiangcheng. Naka-upgrade ang sistema sa simplifikasyon ng lahat. Simplifikasyon ng konsepto. Planong Spark. Huling apoy ng sangkatauhan ba ito? Misteryosong lungsod, 007 na kuweba ng Wuda. Para sa pangunahing misyon ng sistema. At ang libreng pang-industriyang high voltage na kuryente sa Magic City. Kailangan talagang pumunta dito. Walang ibang paraan. Bumababa ang presyon ng hangin. Ang konsentrasyon ng elemento ng kidlat dito ay hindi normal. Lola, huwag mo akong takutin. Hindi kaya ng puso ko to. Pagsalakay ng mga kakaibang nilalang. Bagyong kulob. Lumulubog ang lupa. Anong balak mo? Iyan ay bagyong kulob sa mataas na lugar. Bilyong boltahe. Hindi ka naman siguro. Naghahangad na makita pero hindi matikman. Parang isang buong handaan na nakalatag sa harap ng pulubi. Hindi. Nasa proseso ako ng pagbuo ng aking pagkatao. Sinusubukan mo ba ang aking determinasyon sa pagkain? Babala. Nakasalubong ng tren. Pag-atake ni Li Peng. Nasira ang sistema ng kapangyarihan. Malapit nang mabasag ang proteksyon. Mag-ingat kayong lahat. Si Li Peng ang hari ng kidlat. Iyan ay lakas ng isang ikalimang antas na mandirigma. Ginoong Jiang, tumingin kang mabuti. Ang araling ito ay tinatawag na. Paano tama ang paggamit ng lightning rod? Luchen, nababaliw ka na. Saan dito ang kakaibang hayop? Ito ay malinaw na biyaya mula sa langit. Halika na. Harapin mo ako. Medyo matapang ang amoy na ito. Parang pinagsama ang Ergoto at Red Bull. Pero talagang malakas. Sarap. Hindi ba kumain si Bird Brother? Itong kaunting baterya, pangkagat lang ba? Mas malakas. Gustong tumakas. Nagmamadaling umalis pagkatapos mag-order. Hindi ganun kadali. Ihinto mo ako. Huwag kang sumigaw, bigyan mo ako ng 5 minuto pa. Sipsipin ang bituin. Antas na halimaw. Ganito lang ang kakayahan nito. Naku. Si Brother Chen. Yung malaking pintuan. Yun ba ay isang suspended train? Babala. Na-detect. Ang taong nakatingin sa langit. Ay nakatingin sa'yo. At yung mga nakatatandang estudyante. Ang haba ng mga binti. Huwag maging mababaw. Tingnan mo ang istasyon ng kuryente. Nakasulat doon na delikado ang mataas na boltahe. Ang sexy niyan. Pakinggan mo ang ugong ng transformer. Iyan ay ang enerhiya na umaawit. Tara na. Una, mag-report tayo. Ikaw ang valedictorian ng Jiangcheng. Mukhang. Hindi naman ganoon kahanga-hanga. Wuda ng Magic City. Ang mga malalakas ay iginagalang. Ayon sa kaugalian, lahat ng bagong estudyante ay kailangang dumaan sa pagsubok na ito. Tanging ang mga makakalakad sa ilalim ng aming presyon ang makakapasa. May karapatang na magstay sa dormitoryo ng langit. Libre ang tubig at kuryente. At meron pang aray ng espiritu. Libre ang tubig at kuryente. Hoy! Yung puting buhok na halimaw. Anong tawag mo sa akin? Pulang buhok. Kapatid na guro. Gusto kong tiyakin. Tama ba ang sinabi mo na ang tubig at kuryente sa dormitoryo ng Tianzi ay libre? Totoo ba? Gravitational field. Buksan. Ito ay 3 beses na gravity, tingnan natin. Tapos na ito. Kapatid, parang mahina ang lakas mo. Baka kasi masyado kang puyat lately. Nanghihina ka na. Gusto mo bang ipakilala kita sa isang remedyo ng electrotherapy? Kamatayan yan. Paghampas ng bato. Nakatukoy ng lupain pag-atake. Naging matagumpay ang pagpapadali. Ito ang tamang posisyon. Mas malakas pa. Kaliwa ng kaunti. Medyo sumakit ang likod ko sa mga nakaraang araw sa biyahe. Impossible. Anong klaseng kakaibang sining ang pinapractice mo? Tapos na ang masahe. Ngayon, oras na para mag-ayos ng mga bagay-bagay. Sa wakas, maaari na tayong magkaroon ng kalayaan sa kuryente. Ikaw yung bagong estudyanteng si Luchen.
Narinig ko. Sinipsip mo raw si Li Peng. Ako ang direktor ng Ancient Method Research Institute. Si Li Fengzi. Yung nuclear fusion reactor ng paralan. Kamakailan, medyo seryoso ang labis na enerhiya. Dahil dito, masyadong mataas ang temperatura ng cooling pool. Ikaw ay may katawan na may kuryente. Mataas ang iyong resistensya. May interes ka bang maging personal na cooling rod? 100 credits bawat oras. Dekano, mag-alala para sa paralan. Ito ay isang tungkulin na hindi natin maiiwasan. Walang pakialam sa pera. Ang mahalaga ay gusto ko talagang maligo sa mainit na tubig. Iyon ay isang nuclear radiation zone. Radiation. Sa aking bayan, tinatawag namin yun na pagsusuri ng mga mikroelemento. Nakatagpo ng napakataas na konsentrasyon ng pinaghalong enerhiya. Tinutukoy ng sistema kung nakabukas ang pinakamataas na lugar ng pagsasanay. Pagpapadali ng sanhi at bunga. Buksan. Ayos lang ang lakas. Kaya lang, medyo mababa ang temperatura ng tubig. Punong guro. Bumababa na ang antas ng tubig. Yung batang iyon, parang nasa coolant. Sip-sip. Sipsipin mo ng todo. Director. Ang nakatakdang reserbang enerhiya para sa susunod na buwan. Nabawasan ako ng lakas ng batang ito sa loob ng 0 minuto. Ano bang klase ito? Parang kumuha ng katulong. Parang kumuha ng ninuno ah. Tatlong antas. Nagsisimula na ang pilak na katawan. Oh, Director. Natapos na ang misyon. Ian. Uminom ka ba ng kulan? Saan naman? Ako nga. Kakatapos ko lang maligo. Nakalanghap ako ng kaunting tubig. Alam mo naman, malaki ang kapasidad ng baga ko. Kahit malunod ka, kaya mong mawala ang 1 tonelada. Matibay at malamig. May kintab na parang metal. Pilak ang katawan. 18 ka pa lang. Isang paligo lang, parang nagkaroon ka na ng balat na bakal at pilak. Swerte lang. Baka kasi masyadong masustansya ang tubig sa paliguan na to. Sa hinaharap, ikaw na ang amin. Pangunahin na eksperimento sa pagsasaliksik. Sa hinaharap basta't mayroon kang oras. Pwede kang maligo anumang oras. Siksik. Nakuha na. Basta may kuryente. Huwag nang sabihing mananaliksik. Kahit maging daga ng eksperimento, okay lang. Chenji. Nagawa mo na. Hinahanap ka na ni Josa Jiang ng ilang beses. Sabi niya, magmadali ka sa playground. Mayroong sumisira ng lugar. Sumisira ng lugar. Sino ang sinisira nila? Tayo. Ang bagong samahan na itinatag ni Josa Jiang. Samahan ng siyentipikong pag-akyat. Ay napalibutan ng mga tao mula sa Thunder Society. Sinasabi nilang masyadong mayabang ang pangalan ng ating samahan. Ito ay isang paglapastangan sa Thunder System Martial Arts. Gusto tayong paalisin sa pangunahing lugar. Thunder Society. Kaka-breakthrough ko lang sa 2 antas. Naghahanap na ako ng lugar para mag-ehersisyo. Subukan ang lakas ng aking silver body. Tara. Gusto kong makita. Sa aking teritoryo. Sino ang may lakas na magsabi? Thunder. Giant Shiny. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umalis ka. May siyentipikong pagsasanay sa pagkasangkapan. Sobrang katawa. Umalis ka. Ayaw mo sa mabuting usapan, gusto mo ng gulo. Mga kapatid, basagin niyo ang karatulan nila para sa akin. Sino ang nagtatangkang basagin ang karatula ko? Kapatid, mukhang wala kang alam sa siyensya, ano? Gusto mo bang turuan kita ng libre? Ang paksa ay kahalagahan ng kuryente sa katawan. Pagsubok sa limitasyon. Lene. Kidlat na kamao. Ang mga buto ko. Sino itong batang ito?
Mga kapatid, sabay-sabay, nag-aral ang batang ito ng matibay na kung fu. Nais ko sanang makisalamuha sa inyo bilang isang karaniwang tao. Ngunit ang kapalit ay paglayo. Hindi na ako magpapanggap. Ipinapahayag ko na. Taba, Ginoong Jiang. Humakbang ng 5 metro pabalik. Magsisimula na ako sa pagtuturo. Kapatid, ano ang pakiramdam? Ababa. Tingnan mo. Ito ang agham. Magbasa ng marami sa hinaharap. Mga estudyante, nakita nyo ba? Ito ang agham na sekta ng pag-aangat. Gusto mo bang maging hindi matibag tulad ng diamante? Gusto mo bang magpa-impress kahit may kulog at ulan? Sumali ka sa amin. Matutunan ang katotohanan. Unang batch ng miyembro. Bayad sa pagiging miyembro, 0 units ng kredito. Ibigay. Isang autograph na litrato ng matabang tao. Sasali ako. Senior Lu. Gusto ko rin matutunan ang silver head technique. Yung isang hiwa. Sobrang galing. Pangulo, nalugi si Zhang Tai. Yung batang iyon may kakaibang kapangyarihan ng kidlat. Maaaring mas mataas ang antas niya kaysa sa atin. Nababagong kidlat. Magandang potensyal. Sayang, hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Sa mundo ng mahika at martial arts. Yung mga umatake sa akin, akala nila ay ganun na lang. Kumilos na ba ang presidente? Walang pagmamadali. Hintayin ang bagong laban. Sa harap ng buong paaralan, sirain siya. Hindi ba mas mabuti kaysa ngayon? At saka, may mga magagandang bagay siya. Ipasa ang utos. Huwag siyang galawin bago ang laban. Hintayin ang laban sa entablado. Ako mismo ang dudurog sa bawat buto niya. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kidlat. Kuya Chen, yumaman ka na. Mahigit 3,000 credits. Ang galing mo. Sapat lang pambayad ng kuryente. Ginoong Jiang, ano ang tingin mo? Hindi titigil ang Thunder Society. Si Lei Zhen ay nasa gitnang antas ng ika-4 na ranggo. Mayaman sa karanasan sa aktwal na labanan. Hindi ito kayang tapatan ni Zhang Tai. Gitnang antas ng ika-4 na ranggo. Ika-4 na ranggo sa paglikha ng mga organo. Ang dugo at enerhiya ay walang katapusang dumadaloy. Pasensya na. Ang taong nakatingin sa langit. Shenji. Lalabas lang ako saglit. Matulog na kayo ng maaga. Kahit sino ka man. Kung ikaw ay kusang lumapit, huwag mong asahang makakalabas ka na. Kakaiba talagang magpanggap na nag-uusap sa bubong sa gitna ng gabi. Nandito ka na. Nagnanakaw ka ba ng pera o ng kulay? Kung kulay, kailangan ng dagdag na bayad. Lu Chen, tanyag sa Jiangcheng. May kakaibang kakayahan. Ngunit hindi mo dapat gawin ito. Pumunta ka at alamin ang kuweba no. 007. Alam mo ba ang kuweba no? 007. Siyempre alam ko. Dahil doon ang tahanan ng mga patay. Sinumang tumingin doon ay mapapahamak. Per, ngayon ay ika-21 siglo na. Magsalita tayo ng siyensya, okay ba? Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Alam mo kung nasaan ang pasukan. Naghahanap ng kamatayan. Anino ng pagkakabihat. Antas 3 rurok ng anino. Hahaha. Sa ilalim ng sining ng anino, kahit antas 4 ay hindi makagalaw. Anino. Alam ng mga nag-aaral ng pisika. Kapag ang liwanag ay sapat na maliwanag. Anino. Ay hindi umiiral. Sino ka? Bakit mo pinipigilan ang aking pagsisiyasat sa 007 na yungin? Ako ay isang miyembro ng panlabas na grupo ng mga tagapagbantay. Ang mga tagapagbantay ng gabi ay isang lihim na samahan ng paaralan, na responsable sa pagbabantay sa lumang kampus at ilang mga ipinagbabawal na lugar. Yung 007 na yung kuweba. Hindi lang basta isang ordinaryong kuweba. Iyon ay isang lugar ng selyo. Sa ilalim nito ay nakaselyo ang mata ng mataas na dimensyon na espiritu. Mataas na dimensyon na espiritu. Enerhiya ng espiritu. Malakas ang aking katawan ngayon. Ngunit mahina ang aking isipan. Kung maari lang sanang makuha ang mga mata. At isip-sip ito. Nasa ilalim ng aklatan ang populasyon. Tama ba? Pero may 6 na antas ng master formation at mga restriksyon ng punong guro. Hindi ka makakapasok. Hindi makapasok. Walang lugar na hindi ko mapapasukan.
Nandito ang pasukan. Pinadali ng sistema ang proseso ng pag-hack. Ang daan ng pag-hack ay pinadali sa pamamagitan ng pagdaan sa pader. Basta't sapat ang bagal mo. Sapat na mabagal upang hindi ma-detect ng aray ang iyong mga palatandaan ng buhay. Maaari kang makapasok na parang hangin. Sa simpleng salita, magpanggap na patay. Tapos gumalaw papasok. Magpanggap na patay. Tara na. Ang katotohanan ng garahe. Mga anay. Ginoong malalaking mata. Hindi ka man lang nagpaalam bago kumilos. Napakabastos naman. Sige, tanong ko na lang. Ikaw, masarap ba at sapat? Mortal. Tumingin sa Diyos. Mamatay. Babala. Nakatagpo ng nakamamatay na antas ng mental na polusyon. Malapit nang bumagsak ang host. Pinipilit na analisa ang lohika ng atake. Matagumpay na naanalisa. Sipsipin ito gamit ang tingin. Hahaha. Mas mabigat kaysa sa pagtitig. Hindi na ako inaantok. Halika na. Saktan natin ang isa't isa. Anong tinitingnan mo? Gusto mong tumakas? Huli na. Buksan mo para sa akin. Hindi ako mag-blink. Huwag ka ring dumilat. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka ng diretsyo sa akin. Natapos ang nakatagong misyon. Siya sa atin ang katotohanan ng 007 na yungin. Wasakin ang mataas na antas ng espiritu na proyekto. Kumuha ng gantimpalang buto ng isip. Kumuha ng mga bagay. Nawasak na mata ng walang hanggan. Naku. Parang mamamatay na ang utak sa pagkatitig. Anong uri ng demonyo ito na pumasok sa pinagbabawal na lugar? Lu Chen. Bakit ikaw? Tapos na. Ang natitirang galit na enerhiya. Ngunit ang selyo. Bakit wala ng ingay? Patay na. Ang mata ng kaguluhan na nakaselyo ng 300 taon. Patay na. Lu Chen, ano ang ginawa mo dito? Guro, punong guro. Gusto kong magreklamo. Napakababa ng seguridad dito. Naliligaw ako at pumasok sa butas ng aso. At pagkatapos ay itong malaking mata ay walang galang. Nang makita ako, tinignan ako ng masama. Naisip ko na hindi ko dapat ikahiya ang paaralan. Tinutukan niya ng mata. At baka naisip niya na masyado siyang maliit ang mga mata. Napahiya siya. Nagalit siya. Naglabas ng espiritu. Salamin ng gabi. Bata. Ano nang nangyari sa espiritu mo? Wala nang dapat tanungin dito. Dahil matatag ang aking kalooban. May malasakit ako sa katarungan. Hindi matatalo ng masama ang mabuti. Lu Chen, pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Ayon sa mga patakaran ng paaralan, dapat siyang tanggalin. Huwag, ginoong punong guro. Ako'y nagdepensa sa aking sarili. Ngunit, dahil sa iyong hindi sinasadyang pagkakamali, mabuti na rin kung mamatay na ito. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba. Bilang parusa, sa susunod na buwan sa pambansang paligsahan ng mga bagong estudyante, ikaw ang mangunguna. Kailangan maging una. Hindi makakakuha. Bumalik ka na lang para makasama ito. Tiyaking tapusin ang misyon. Pero, ginoong punong guro, ang fossil ng mata ay medyo kakaiba. Maaari mo ba akong bigyan ito para ipasa? Umalis ka. Naku. Shenji. Diyos ng isip. Ginagamit para kunin ang snack tube na espesyal na kakayahan. Dumating na ang Diyosa ng Luya. Dumating na ang Diyosa ng Luya. Naghihintay sa iyo sa ibaba. Lu Chen, tungkol sa pambansang bagong estudyanteng paligsahan, nakialam ang Student Council. Lanan, naniniwala silang hindi kasapat ang kwalifikasyon. Nagtakda sila ng pagpili. Gustong ipasok ka sa koponan. Maging, gustong alisin ang kapangyarihan ng iyong kapitan. Itapon mo ako. Tara, tingnan natin. Walang pagmamadali, hayaan mong magpakaangas ang batang ito sandali. Mamaya, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa. Uy, ang saya-saya dito. Narinig ko na gustong magrekomenda ng mga kasama sa koponan ang Student Council para sa akin. Halika, subukan ko ang kalidad. Lu Chen, ako si Lin Feng. Nagpa siya ang Student Council.
na tayong tatlo ang sasali sa koponan. Siyempre, upang magkaroon ng maayos na pamumuno, ang posisyon ng kapitan ay akin. Ikaw, wala kang tutol, di ba? Gusto mong maging kapitan? Ngunit ano? Masyado akong matigas ang ulo. Kailangan lang ng mas malakas sa akin. Narinig kong ikaw ay eksperto sa espiritu. Medyo alam ko. Ayos lang yan. Huwag na tayong magpatayan. Magkaalaman tayo sa kaalaman. Kaalaman. Tumayo ka lang dito. Huwag gumalaw ng kamay o paa. Sino ang makakagamit ng kapangyarihang espiritu para talunin ang kalaban? Siya ang magiging kapitan. Kumusta? Paano ang laban sa kapangyarihang espiritu kay Chairman Lin? Siyempre, siya ay nag-aral ng Illusionary Demon Aes. Ang bagong estudyanteng ito ay talagang naghahanap ng kapahamakan. Ayos lang. Dahil interesado ka. Sama-sama tayong maglaro. Tumingin ka sa mga mata ko. Nakatukoy ng mababang antas ng mental na atake. Itinuturing na antas ng pangangati. Ganito lang. Sistema. Simpleng espiritu ng laban. Kapatid Lin. Masyadong mabangis ang tingin mo. Hindi ito maganda. Muah. Ay naku. Huling, hindi maganda ang mental toughness ni Kuya Lin. Nagpapasabi lang naman ako. Bakit siya ganito ka-emosyonal? Hindi. Ayaw na. Sige, umalis ka na. Sabihin mo sa student council ng team ko. Ako ang masusunod. Gusto kong magdala ng isang makakabawi. Tiyakin na kailangan ko ng isang depensibong tao. May interes bang sumali? Sagot ang pagkain at tirahan. Libreng kuryente. Sapat ba ang pagkain? Sapat na sapat. Inirekomenda ko si Sumu, sining ng pagpatay. Sa pagsusulit sa pagpasok, pinasok niya ang taga-suri sali. Narinig kong pinasok mo ang taga-suri sali. Umalis ka. Maganda ang bilis. Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa pambansang kompetisyon. Sino man ang gusto mong saktan, saktan mo. Ako ay pumatay lang. Hindi para makipagkompetensya. Sino bang nagsabi na hindi pwedeng pumatay sa kompetisyon? Pupunta tayo para talunin sila. Magandang balita. Dahil nandito na ang lahat. Sige, umalis na tayo. Narinig ko na ang pambansang kompetisyon ay gaganapin sa Kyoto. Tama lang na makikita ko ang tinatawag na pinakamagandang paaralan. Kaya mo bang makipagsabayan? Captain, pwede bang ipahinto si Tinyu sa pagkain? Tinitigan tayo ng mga tao sa paligid. Kami ang kinatawan ng Magic Marshal. Hindi kami circus na nagpe-perform ng acrobatics. Huwag magmadali. Ito ay tinatawag na pagpapakita ng kahinaan sa kaaway. Narito na. Ito ang kilalang Magic Marshal team na may mga twin stars. Bakit parang isang grupo ng mga tumatakbong refugee? Maligayang pagdating sa lahat mula sa Magic City Martial University sa Kyoto. Ako si Wang E, ang namamahala sa pagtanggap. Nakahanda na ang sasakyan, pakiakyat na. Grabe. Tingnan mo, Chen. Iyan ang Jingwu. Mas engrande pa ang gate nila kaysa sa atin sa Modu Uda. Anong silbi ng engrande? Ang mahalaga, mahal ba ang kuryente sa loob? Baba na tayo, andito na ang sasakyan. Dumating na rin ang mga patakaran. Ang daang ito ay tinatawag na Shenglong Road. Sa ilalim ng pulang carpet ay may nakatagong gravity magnetic field device. Sa bawat hakbang, ang gravity ay tumataas ng isang bahagi. Ito ay upang suriin kung kayo ay karapat-dapat na lumahok sa pambansang paligsahan. Kung hindi nyo kayang tapusin ang daan, mas mabuting bumili na lang ng tiket pabalik para hindi mapahiya. Ang lakas ng pagpapakita ng Jingwu. Narinig ko na sa buong bukas ay may 5 beses na bigat. Yung mga tao sa mumumukhang hindi masyadong matalino. Ito ay pampublikong paghamak. Bakit hindi ka makapaglakas ng loob? Gravitational magnetic field. Yung may kuryente. Siyempre, ito ay psychic energy. Pinapagana ng kuryente. Anong nangyari? Ayos lang yan. Taga, ikaw na. Mag-perform ka ng isang meat tank. Bro, hindi ko kaya. Ang bigat ng suot ko ay 50 kilo. Masyadong mabigat, mamamatay tayo. Huwag mag-alala, nandito ako. Tinitiyak kong magiging magaan ka. Sumunod ka, Sumu. Jen Qinying, panatilihin ang ayos. Nakatukoy ng mataas na intensidad ng electromagnetic gravity field. Nagsagawa ng simplifikasyon. Ang paglaban sa gravity ay pinadali sa magnetic therapy massage. Hindi ko na kaya. Paano mangyayari iyon? Ito ay 5 beses na bigat. Kapatid Wang, baka naman pinalalaki ang kapasidad ng kagamitan nyo. Kakaunti lang ang nararamdaman ko sa aking gisi sa likod. Bakit bigla akong nanghihina? Pwede bang itaas ang voltahe? Mas mabuti kung kaya nitong makapagpabigat ng tao. Masyado bang magaan? Pahirapan mo siya. Chenje, mababagsak na ako. Kailangan ng katawan panandang pandagdag 0.1 panandang pandagdag 0.1. Sarap. Salamat sa pag-aalaga, Wang Shixiong. Talagang maganda ang epekto ng magnetic therapy. May sobra bang magnet sa ilalim ng pulang carpet na ito? Gusto kong bumili ng 2 para ilagay sa ilalim ng kama. Sumakay ka na. Hindi ito makatuwiran, Lu Chen. Hayaan mong gupitin ko at pag-aralan. Isang maliit na piraso lang.
Sige, sa susunod. Sobrang mataas ang profile ni Chenji kanina. Gusto tayong kainin ang taong iyon. Masyado bang mataas ang tono? Sa tingin ko, hindi pa sapat. Kung hindi tayo gagawa ng malaking ingay, paano natin maipapakita ang pasasalamat sa kanilang masigasig na masahe? Tama ka, kung mawala ng kuryente ang tour na iyon. Umiiyak kaya ang mga estudyante ng Jingwu. Huwag kang magulo, Chenji. Iyan ang buhay ng Jingwu. Sige, sasabihin ko na. Nagsimula ang misyon. Kilala sa kabisera. Target, paluwagin ang lupa ng Tongshan Tower. Bureau ng Demolition ng Demon City. O hindi, opisyal nang nagsimula ang Magic Martial Team. Pasensya na sa lahat. Sobrang puno ang hotel. Tanging ang makasaysayang siwan na ito ang may bakanteng kwarto. Nakatira sila sa villa. Nakatira kami sa delikadong bahay. Ay naku, unang dumating, unang serbisyong. Ikaw. Nakatukoy ng mataas na konsentrasyon ng Yinsha. Yinsha, isang maruming lugar, pinakamagandang Feng Shui. Napakamahiyain ni Wang Shixiong. Hindi ko inakalang. Iniwan niyo sa amin ang ganitong magandang lugar. Ah, magandang lugar. Tingnan mo ang lumot sa pader. Iyan ay tanda ng pagdaan ng panahon. Itong butas-butas na bintana ay natural na sistema ng ventilasyon. Lalo na itong malamig na pakiramdam. Ito ay tiyak na trato ng Pangulo. Natural na therapy ng malamig na enerhiya. Pampaganda at pangangalaga sa balat. Talaga bang walang problema ang utak ng batang ito? Iyan eh, nagmamagaling. Kung talagang gusto ni Kapitan Lu ito. Sige, gawin mo na. Chenji, kailangan ba talaga natin manatili dito? Bakit ang dilim dito? Totoo bang pwedeng tumira dito, Shenji? Parang ang lamig na sa mga buto ko. Sistema, gumana ka. Nakatukoy ng masamang enerhiya sa kapaligiran. Nagsagawa ng simplifikasyon. Ang masamang enerhiya ay pinadali sa panginginig. Mas mabilis ang panginginig, mas mabuti. Mas mabilis ang pagsipsip. Lahat makinig. Natanging lihim. Zenyuhan na pagsasanay sa katawan. Mahalagang bahagi, mag-relax. Sumabay sa lamig at magpakatatag. Pagpapahusay ng mga laman loob, dagdag 0.01%, dagdag 0.01%. Huwag kayong magpakatanga. Mabilis, mag-shake na. Uy, Chenji. Bakit habang nag-shake, parang umiinit ang katawan ko? Siyempre, ang galaw ay nagiging init. Naiintindihan mo ba ang siyensya? 3, 4. Kaliwa, shake, kanan, shake. Isip-sip ang lamig. Palabasin ang mainit na hangin. Kapitan, ito ba ang espesyal na training ng Muwu? Grabe, sobrang intense naman ito. Huwag ninyong maliitin sila. Nasa ganitong klase ng paligid. Nagagawa pa rin nilang panatilihin ang mataas na fighting spirit. Iyang si Lu Chen ay isang matinding kalaban. Kapitan Lu, nakaka-adjust ka ba sa paligid ng siwan? Masyadong sanay si Wang Shixiong. Yung lugar ay talagang para sa pagsasanay. May isang pakiusap ako. Pagkatapos ng laban, pwede bang ipabuwal ko yung gusali? Para madala sa Magic City. Ang sarap tingnan ng mga pagkain na ito. Maaari ba akong kumain? Kumain na tayo ng walang kapantay. Kapit Lu. Gusto bang makishare ni Kapit Kin? Pero naubos na ang karne. May natira pang kaunting pipino. Kakain ka ba? Hindi ako gutom. Dumaan lang ako para ipaalala sa'yo. Mag-ingat ka sa kompetisyong ito. Hindi ako at hindi rin si Wang E. Si Wang ng henerasyong Jingwu. Antas ng ika-4 na ranggo. Ang kanyang sinasanay ay ang sinaunang pamamaraan ng Huang Jijing Shaishu. Si Wang E ay parang aso lamang sa kanyang harapan. Medyo interesante. Ay naku, sino ito? Parang kumakain ng pagkain ng baboy. Hindi natatakot mabilaukan. Talagang nakakasuka. Paalisin mo ang mga tao sa mesa na yan. Kumakain ako ng dahan-dahan. Sino ang sinabi mong baboy kanina? Sinasabi ko siya, anong masama doon? Bastos at mabangis. Hindi lang pangit kumain. Nakikita kong madilim ang iyong noo. Mahina ang iyong dugo at enerhiya. Mabigat ang iyong mga hakbang. Ang katawan mo ay mas mahina pa sa isang baboy. Anong sinabi mo? Ako ay isang ikatlong antas na mandirigma. Ang mga pampalusog sa bahay ay parang pagkain ko na. Hindi katulad ng inyong grupo ng mga probinsyano. Kung sa tingin mo ay kaya mo. Sige, subukan natin. Kung sino ang makakainom nito nang hindi natitinag. Siya ang tunay na lalaki. Kung hindi mo kayang inumin, kailangan mong humingi ng tawad sa aking kapatid. At pagkatapos ay umalis ka. Uminom ng sabaw na may pulang langis. Nabaliw ka ba? Hindi, tumahimik ka na lang. Kahit ang sabaw ng mantika, hindi mo kayang inumin. Ano pang pinag-aralan mong martial arts? Umuwi ka na lang at uminom ng gatas. Kung gusto mo, makipagtagisan tayo. Ako ay isang third rank na mandirigma. May proteksyon ng aking ki at dugo. Takot pa sa isang palayok ng maanghang na sabaw. Tingnan mo kung ano ang tawag na siyentipikong pagkain. Ngayon, humingi ka ng tawad. At umalis ka na. Pasensya na.
Napakabait mo sa akin, Kapitan. Huwag nang mag-aksaya ng oras, kumain ka na. Buti na lang at inalis ng sistema ang maanghang na sabaw. Pinadali sa masustansyang sabaw ng kamatis. Ang palanggana ng maanghang na sabaw. Kasing halaga ng 1-0 araw na pagsasanay ng iba. Napakaastig ng sistema. Mga kaibigan at tagapanood, maligayang pagdating sa ika-38, pambansang kompetisyon ng mga bagong estudyante sa martial arts. Ngayon, tawagin natin ang Beijing Martial Arts Team. Ngayon ay pakiusap ang koponan ng Wu University ng Magic City. Hindi ko kilala ang grupong ito ng mga kahiyahiya. Nandito na ang mga kalahok. Susunod ay ang seremonya ng paghuhulog ng lot. Sino ako at nasaan ako? Bakit ako nandito kasama ang grupong ito para sa pambansang paligsahan? Unang laban, Wu University ng Magic City laban sa Noble Academy. May mata ang Diyos. Ipinadala na sa akin ang unang laban. Luchen, maghintay ka lang at gagawin kitang salaan. Oh. Bago ang almusal, pwede pang mag-umpisa ng pampagana. Luchen, ang pang-insulto mo sa akin kagabi. Ngayon, ibabalik ko ito ng 10 beses. Nakita mo ba ang suot kong Dragon Knight Type 3 Power Armor? Halaga ng 50 milyong. Ang depensa ay kasing lakas ng ika-4 na antas na katawan. Anong laban ang kaya niyong ibigay sa akin, kayong mga demonyo? Bakal na baka, sumu. Itong laban ay sa inyo na. Bumuga kayo at durugin sila. Bumuga. Bumuga, bumuga. Bumuga. Mag-ingat. Tumingin ka lang. Hindi ako natatakot. May teknik akong itinuro ng kapitan para sa paglabas ng enerhiya. Hey, matibay ang balat ko. Ngayon, ako na. Baka sumugod. Huwag mong pansinin yung mambabato. Unahin mong ayusin itong malaking tao. Rocket na malakas ang suntok. Itim na toro, atake sa kilikili niya ng 3 pulgada. Tapos na ang laban. Panalo ang Magic City Wuda. Magandang balita sa lahat. Sa susunod na palabas, magdadala kami ng mas kapanabik na pagtatanghal. Tulad ng kung paano gumamit ng isang kutsilyo para makatipid ng kuryente sa buong gymnasium. Pagsusuri ng kahinaan. Medyo interesante. Luchen, mas mabuti pang magdasal ka na hindi kita maabutan mamaya. Sa susunod, ang Magic City Wu University Southwest Beast Taming University. Mahaba. Narinig ko na malakas ang Magic Wu. Kayang talunin ang mga mecha sa isang igla. Pero sa harap naming mga tagapagsanay ng hayop, kahit anong kagamitan ay parang basurang bakal lang. Mga bata, oras na para kumain. Ina-activate ang sistema ng pagpapadali ng sanhi at bunga. Target, pagsasanay ng hayop. Matagumpay na pinadali. Naging pagpapatong ng kamay sa ulo na lang. Halika. Mabait. Daihwa, anong ginagawa mo? Kagat mo siya. Uy, maliit na oso. Kumakagat ba dito? Classmate, hindi mo maayos alagaan ang alaga mo ah. Walang laman kahit kaunti. Hindi mo ba kayang pakainin sila? Pakiusap, tawagin mo ang iyong amo. Hayaan siyang magmuni-muni. Mga nagwagi. Wuda ng Shanghai. Ang pinakamalaking dark horse sa taong ito ay lumitaw. Ito ay ang Wuda ng Shanghai. Pumasa sa mga pagsubok. Pumasok sa finals. Ang finals ay magiging laban ng Magic Martial University at Jinggu University. Ano ang mga sorpresa na hatid ni Luchen sa atin? Ayos, mga kaibigan. Tayo'y maghihintay at makikita. Napakalakas ni Ditian. Sinasabing ginawa niya ito para labanan ka. Nanghihiram ako mula sa Jinggu Treasure Vault ng isang espesyal na insuladong baluti na kayang humadlang sa kidlat. Walang ganap na insulasyon sa mundong ito, Kining. Bukas, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na pagliwanag sa kabisera. Luchen, nakarating ka sa harap ko. Sapat na ang iyong pagmamalaki. Ngunit dito na nagtatapos ang iyong swerte. Bagamat malakas ang batas ng kidlat, pero hindi walang laban. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dakilang daan ng emperador. Ang Emperor Key ay parang isang easy package sa isang span na pang-royal. Tanggapin mo ang isang teknik ko. Eksplosibong sipa ng nuklear na lakas. Nagulat ka ba? Ito ang balat ng Earth Dragon Armor. Gawa ito sa balat ng insulating Earth Dragon. Ito ay likas na insulating. Immune sa lahat ng atake na may kuryenteng katangian. Talaga. Ngunit dito sa akin, walang ganap na insulating material. Simula ng pagsasimple ng sanhi at bunga. Layunin ng pagsasimple, butasin ang insulator. Matagumpay ang pagsasimple. Naging pagpigil ng hininga.
Nagpapataas ng boltahe. 1,000,000 boltahe. Nagpapanggap kang may kapangyarihan. Kung ayaw mo talagang sumuko, sisirain ko ang iyong mga ilusyon. Imperial na pagsabog ng bituin. Ipasa mo sa akin. Ano ito? Kapangyarihan ng kidlat. Hindi ito tinatawag na kapangyarihan ng kidlat. Ito ay tinatawag na eksperimento ng pagkasira ng insulator sa 1,000,000 voltahe. Ginoong Ditian, hindi mo natutunan ng maayos ang physics class mo. Bumalik ka at mag-retake. Ang galing. 1,000,000 volts ang bumibigay sa insulator. Tinanong ako ng nanay ko kung bakit nakaluhod ako habang nanonood ng laban. Sabi ko kasi nag-aral ako ng physics. Hahaha. Classmate si Luchen. Binabati kita. Ang iyong natatanging estilo ng laban. Talagang nagbigay sa amin ng bagong pananaw. Salamat sa papuri, leader. Bilang karagdagan sa tropeo at premyo, kayo ay makakatanggap ng kwalifikasyon. Para sa 3 araw na pagsasanay sa Tore ng Langit. Naghahawak ba ng kuryente ang leader dito sa Tore ng Langit? Ang Tore ng Langit ay lugar ng pagtitipon ng espiritu. Siyempre, puno ng likas na enerhiya. Tungkol naman sa kuryente, may maayos na mga ilaw dito. Ayos lang yan, ayos lang yan. Wala akong ibang hilig, kundi ang matakot sa dilim. Mayroon kayong 3 araw. Bawat tao ay may isang palapag, tandaan mo. Maaari lamang sumipsip ng malayang espiritu. Bawal sirain ang mga pasilidad sa loob ng Tor. Bawal mag-drawing sa pader. Bawal umihi o dumumi kahit saan. Wang Shixiong, parang hindi mo kami pinapansin. Kami ay mga taong may kultura. Paano kami gagawa ng ganong bagay? Yun sana nga. Talagang magandang lugar. Pero ang humigop ng ganitong singaw. Saan ka pa, mas masarap ang uminom ng sabaw. Nakatuklas ng sobrang mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Buksan ang simplifikasyon ng sanhi at bunga. Isimplify sa pag-ikot ng tornilyo. Labas ka na. Itim na kutsilyo. Magandang dating. Trabaho. Sobrang saya. Medyo maliit ang butas na ito. Ikot ng 3 beses sa kaliwa, 3 beses sa kanan. Iliko ang liig. Iliko ang puwit. Umabot ang halaga ng enerhiya sa 3.5. Hindi na kaya, medyo puno na. Kung malaman ito ng iba, tiyak na may bayad ito. Maaari bang gawing mas simple ng sistema ang pag-aayos ng puwang? Ayusin ang puwang. Gawing simpleng pag-atake. Ito ang tinatawag na may pananagutan sa parehong pagpatay at paglilibing. Napakataas ng kalidad. Anong nangyayari? Ang konsumo ng enerhiya nitong 3 araw. Bakit 10 beses na mas mataas kaysa dati? Lalo na sa ika-33 palapag. Pati ang reserbang enerhiya ay naubos na. Sino ang nasa ika-33 palapag? Parang ikaw ang nasa ika-33 palapag. Wang, pwede mong gawing biro ang pagkain. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sabi ko na kanina, palagi akong nahihirapan sa oxygen. Sa loob ng 3 araw, halos natutulog lang ako. Tungkol sa kung saan napunta ang enerhiya. May posibilidad na ang Tor na ito ay matagal nang sira. Baka may tagas. May tagas na. Ito ay ginawa mula sa diamante ng Diyos. Paano ito pwedeng mag-leak? Hindi ko alam. Kapag mahangin, dapat mag-ingat. Kapatid Wang, hindi nagbabago ang bundok. Ang tubig ay patuloy na dumadaloy. Sa susunod, kapag may pagkakataon, babalik ako para ayusin kayo. Nakakapagod talaga ang mag-arte. Piraso ng gantimpala sa misyon, siradong lihim na mapa. Kailangan na nating bumalik sa Magic Capital para makipagkita sa tunay na lugar ng 007. Ang mata sa ilalim ng library ay isang projection lang ng avatar. Ang tunay na katawan ay nakatago sa malalim na bahagi ng 007. At ito pa ang totoong katawan. Dapat ay isang nilalang na nasa antas ng isang Grandmaster na may hindi bababa sa 6 na uri o kahit 7 uri. Kahit na kaya kong makipaglaban sa isang 5 uri na Grandmaster ngayon. Ngunit sa harap ng isang 6 na ranggo na guro, medyo may pag-aalinlangan. Kailangan munang makalagpas sa ika-4 na ranggo ngayong gabi. Kapag natapos na ang pagpino ng mga internal na organo, maaaring magpatuloy ang daloy ng enerhiya at dugo. Magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa tibay at lakas. Paano mabilis na mapapino ang mga internal na organo? Makatutulong ba ang high voltage na kuryente? Mangyaring sabayan ang pag-utot ng electrical stimulation. Industrial grade electric paving. Ang masamang hilig na ito. Nakapag-angat ng antas bilang ika-4 na uri ng mandirigma. Blood value 4.0. Susunod ay ang pagdala sa mga kasama sa paghanap ng kayamanan sa ilalim ng lupa. Bro, talagang pupunta tayo. Narinig ko na ang mga dayuhan ay mahilig sa mga matataba. Natataranta ako.
Pumipili rin ng pagkain ang mga dayuhan. Yung mga katulad mong mataas ang body fat. Ayaw pa nga nila ng masyadong mamantika. Sa ilalim ng ikapitong hukay ng Lochen 007, may isang underground city ng mga dayuhan na may 10,000 tao. Tayo, 5 lang, baka hindi na makabalik kapag pumasok tayo roon. Ayos lang, andito ako. Saka, hindi naman tayo pupunta para makipag-away. Ang ating layunin ay ang koordinat na ito sa gilid ng ilalim ng lungsod. Pinagmulan ng kaguluhan. Pupunta tayo, sundin mo ang aking utos. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakikipaglaban ng walang katiyakan. Unang season. Ang spray na ito ay ginagaya ang amoy ng mga half-orc sa kuweba. Kapag na-spray na, basta huwag masyadong lumapit. Hindi ito mapapansin ng mga dayuhan. Tayo ay mga tao. Amoy spray. Lutang. Pinapagamit mo ako ng amoy ng mabahong medyas at bulok na isda. Mas mahalaga ba ang buhay o ang amoy? Sige, lahat ay spray na. Ihanda ang pagtalon. Sobrang tapang ng amoy na ito. Iyan ang underground city no? 007, Blackstone City. Sinasabing teritoryo ito ng Black Flame Tribe sa ilalim ng lupa. Ang balat ng Black Flame Tribe ay matigas na parang bato. Napakalakas nila. At saka mahilig kumain ng tao. Mag-ingat. Maraming bagay sa ilalim. Naku. Maghanda sa laban. Swerte naman. May welcome ceremony pa pagdating. Ang matabang si Iron Bull ay nakapila. Si Sumu ay pumutol sa likod, si Kinying ay malayang umaatake. Hindi kayang habulin ng laso ng aking mga nerve ng pananakit. Naiintindihan ko na. Halika na, mga maliit na alakdan. Kidlat na matinding pagputol. May paparating. Sa direksyon ng 2:00. 500 metro ang layo. Ito ay isang patrol team ng Black Rock Tribe. Dapat ay naakit sila ng amoy ng dugo kanina. 12 sila. Ang namumuno ay nasa tuktok ng 3 antas. Ang natitira ay nasa 2 antas. Labanan ba? Huwag, nandito tayo sa paligid ng kuweba. Patayin ang grupong ito ng mga patrol. Mabilis na darating ang malaking grupo. Ano ang gagawin natin? Hindi na tayo makakatakas. Walang matatakbuhan dito. Lene. Sino ang nagsabing kailangan tayong magtago? Spray lang. Talaga bang mag-spray tayo? Nakasulat sa manual na ito ay pinatagal na isdang maalat sa loob ng 3 buwan na may amoy ng lumang medyas. Huwag masyadong mag-aksaya ng salita, may 300 metro pa ang patrol. Luchen, papatayin kita. Huwag kang magsalita, ipahid ng maayos. Lalo na sa kilikili at talampakan. Anong tribo kayo? Pangkalahatang pamamaraan ng pagpapadali. Ababa huha. Kayo ang pumatay sa alakdan na ito. Sobrang maanghang ng bagay na ito. Mabuti na lang at nakakaintindi kayo. Pwe. Ang hirap talagang kainin ng bagay na ito. Grabe, natakot ako. Kuya Chen, ligtas na ba tayo ngayon? Luchen, kung babalik ka sa eskwela. At nandyan pa rin ang amoy na yan. Hindi pa tayo tapos. Relax ka lang. Maliligo lang ako, ayos na yan. Susunod, papasok na tayo sa syudad. Ngunit hindi sapat ang amoy na ito. Kailangan nating magpanggap na isang grupo ng mga mangangaso na nagbebenta sa lungsod. Mga mangangaso sa disyerto. Tandaan mo lang ngayon. Hindi na ako si Luchen. Tawagin mo akong Lilaw Hu. Jiang Qingyin, huwag kang masyadong seryoso. Kailangan mong maging mas wild. Ikaw ang aking asawa sa bundok. Ah, hindi. Pangalawang kapitan. Hintayin mong matapos ang misyon na ito. Dapat talagang iakyat si Luchen at pagbuhatan siya ng kamay. Siyempre. Chenji, talaga bang makakapasok tayo? Kung mahuli tayo, parang nahuli sa bitad. Huwag kang magsalita. Anong ginagawa mo, nasaan ang pass? Sistema, tulungan mo ako. Ang wika ay pinadali upang magsalita ng may bato. May bato. Sige na. Kumain na rin naman tayo ng laman ng alakdan kanina. Isang kagat pa ng bato, wala na ring pinagkaiba. Kuya Chen, nagugutom ka na talaga.
Galing kami sa hilagang pangkat ng mga ngaso, nagpunta rito para magbenta. Bayad dito sa pagpasok ng mga tribo mula sa hilaga. Pang-inom mo na lang. Tara na. Sa susunod na may magsasabi sa akin na madali lang ang matuto ng banyagang wika. Pipilitin kong magtagal siya na may batong nasa bibig. Laging sumunod kayo. Huwag masyadong tumingin-tingin. Ang lokasyon ng pinagmulan ng kaguluhan ay nasa gitnang bahagi ng Blackstone City. Sa ilalim ng tahanan ng pinuno ng lungsod. Tiyak na may matinding bantay sa tahanan ng pinuno ng lungsod. Maaaring may mga malalakas na tao na nasa ika-6 na antas na nagbabantay. Paano tayo makakapasok? Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Mag-imbestiga tayo ng kaunti. Narinig mo na ba? Magkakaroon ng isang pagpili sa bahay ng punong lungsod bukas na tinatawag na pagsubok ng itim na bato. Kailangan ng maraming malalakas na mandirigma. Basta makapasa sa pagpili. Bawat isa ay bibigyan ng 1-0 pirasong liling jing. Mabuting bagay yon. Ang takot lang ay baka may buhay na kumita pero walang buhay na gumastos. Pagkatapos makapasa ng mga mandirigma sa pagpili, kailangan nilang pumasok sa pinagbabawal na lugar ng punong lungsod. Alam mo ba kung ano ang nandyan sa pinagbabawal na lugar? Liling jing, pumasok sa pinagbabawal na lugar ng punong lungsod. Kung inaantok ka, bigyan mo ng unan. Huwag nang kumain, mataba. Maghanda. Bukas, magpaparehistro tayo. Para saan ang pagpaparehistro? Para sa laban bukas. Kailangan nating turuan sila ng leksyon sa teritoryo ng ibang lahi. Ang ating kuponan ng Magic Marshal. Luchen, sigurado ka bang hindi mo gustong lokohin ang iba? Liling Jing. Itong mga tao bang ito ay kakalabas lang mula sa dumi? Ang baho naman nito. Unahin silang patayin. Sobrang baho, nakakaapekto sa akin. Unahin ang mga insekto. Durugin at ipsa aso. Naku, galit na ang lahat sa akin. Anong gagawin natin, Kuya Chen? Na-detect ang saradong lugar na may maraming tao. Na-detect ang prototype ng biochemical weapon. Mataas ang konsentrasyon ng amoy ng ibang lahi. Spray na may pinaghalong pawis na na-ferment. Matagumpay na pinasimple. Ang biochemical attack ay pinasimple bilang pamaypay. Kung naamoy nila tayong mabaho, ipapakita natin sa kanila kung ano ang tinatawag na nakabibinging pag-ibig. Lahat makinig. Tanggalin ang mga damit. Hampasin sila ng hangin. Hampasin ng hangin. Ito ay talagang nakakalason. Hampas, hampas. Amoyin niyo ang amoy ni Tio Pogi. Sino pa? Sino pa ang gustong sumubok amoyin ang aming lalaking amoy? Yung batang leader na yon kahit mukhang tambak. Pero matibay ang enerhiya. Dapat kayanin niyang tanggapin ang enerhiya ng banal na bagay. Ibigay ang utos. Sa finals, ipaprioritize natin yung halimaw na gagamba sa kuweba. Mga kapatid, ang susunod na laban ay ang finals na. Pagkatapos ng laban na ito, makikita na natin ang punong lungsod. Handa na ba kayong bigyan siya ng malaking sorpresa? Hindi ko alam kung masusurpresa si Kuya Chen. Gusto ko lang malaman kung kailan tayo makakaligo. Pag natapos na ang exploration na ito, pagbalik natin, ako mismo ang maghihilod sa likod mo. Kapatid, kanina lumabas ako para alamin ang kalaban sa finals. Sabi nila, posibleng level na kakaibang hayop ang kalaban. Bakit matakot sa level? Kaya natin yan, hindi tayo magpapatalo. Sige, pasok na tayo. Kakaibang hayop na level. Dilim na gagamba sa ilalim ng lupa. Katangian, nakakalason na sapot, matapang na espiritu, matibay na katawan. Ang lakas ng laban ay maihahambing sa antas ng tao na nasa gitnang bahagi ng ika-4 na antas ng mandirigma. Grabe, tingnan mo ang tingin nito sa atin. Bakit parang tinitigan tayo na parang pagkain? Unang season, huwag kang matakot, mataba. Hindi mo ba siya nakikilala? Tingnan mo ang mga binti, ang haba at tuwid. Tingnan mo ang shell nito. Ito na ba ang isang malaking uri ng alimasag? Ang Luchen ay gagamba. Ito ay insekto, hindi seafood. Huwag mag-alala, kuya, ituturo ko sa iyo kung paano kumain ng alimango. Ibigay mo sa akin yan. Ngayon na. Aaron Bull, hawakan mo ang mga binti nito. Sumu, putulin ang kanyang kasukasuan. Kinying, sinigang na espada. Ito ang tinatawag na Thunder Fire Stir-Fried Crab Roe. Maganda, ang inyong lakas ay nagkamit ng aking respeto. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang pinakamataas na karangalan. Ay! Tulungan mo ako, Brother Chen. Nakatuklas ng mataas na dimensyon na nilalang. Babala, lumampas sa antas ng 6. Parang sasabog na ang puso ko. Ito na ang banal na bagay. Kailangan lang kayong ihandog dito. Makaka-breakthrough ako sa antas na 7. Sinasabi ko, Ginoong Alkalde. Parang may problema sa tibok ng puso ng banal na bagay na ito. Tingnan mo, ang kanyang pagtalon ay pabago-bago. Baka may bara sa coronary artery. Magsaluhod ka.
Puwersang presensya. Panginoon ng lungsod, hindi ka naman ganoon kalakas. Kung ikukumpara sa presyon sa Tower of Heavenly Power ni Jingwu, ito ay parang masahe sa Thailand lang. Si Fatty Aaron Bull ay nagbukas ng shield para sa proteksyon. Sukatin mo ang kanyang sakong. Huwag makialam sa banal na bagay. Umalis ka. Nakatuklas ng mataas na antas ng organo ng nilalang. Maaaring isama at sumipsip. Buksan ang sanhi at epekto na pagpapadali. Matagumpay na naipadali. Naging sihir na ito. Magtiis ka, mahal na puso. Dumating na ang doktor. 1, 2, 3. 2, 3. Tigil, tigil na. Ay naku. Sobrang emosyonal ng pamilya. Mukhang hindi pa sapat ang tulong sa pagligtas. Ibigay mo sa akin ang pagsabog. Sumpain siya. Saktan mo siya ng todo. Nagsimula na ang malalim na operasyon sa puso. Ginoo ng lungsod. Matagumpay ang operasyon. Kahit nawala na ang puso. Pero buhay ka pa rin. Ito ang himala ng medisina. Mag-ingat. Ibalik mo sa akin ang banal na bagay. Nawalan ka ng lakas mula sa panlabas na bagay. Ganito lang ba ang kaya mo, napakahina mo? Napakababang nilalang. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang aking Panginoon. Mga bantay, sumunod sa utos, bumuo ng hanay. Durugin sila. Ang mga tao ni Shen ay sobra na ngayon. Parang isang pang-ikalawang ranggo ang leader nila. Gusto mo bang maglunsad pa ng hangin na taktika? Huwag magpanik, magpakatatag kayo sa likod. Sa harap naman. Ako na bahala dito. Mapagmataas, mamatay ka na. Ang Thunderblade technique ay humahampas sa libu-libong sundalo. Napakalakas, ang lakas ng katawan ay malapit na sa ikalimang antas ng Master. Subukan mo rin akong tamaan ng isang saksak. Natatakot ka ba, Earth-Shattering Hammer? Paano mangyayari yon? Ikalimang antas ng ruro. Sino pa ang nandyan? Sobrang galing mo, Brother Chen. Ang galing. Mukhang ito na ang tamang daan. Wala nang balikan sa itaas. Kailangan nating magpatuloy sa isang landas. Dito sa ibaba. Maaaring nandyan ang pugad ng taong tumitingin sa langit. Tara, sumama ka sa akin pababa. Kahit ano pang nandyan sa ibaba. Basta't hindi mo ako sprayan ng mabahong medyas na yon. Sasama ako sa'yo. Nanay, tulungan mo ako. Baka mabagsak na ako at maging karne. Ay naku. Ano itong fluorescent na damo? Upgrade. Ang naunang bersyon ng sistema 2.0 ay nagdagdag lamang ng ilang mga auxiliary na tampok. Mukhang astig talaga. Pag-upgrade ng sistema ng Chao Star. Anong nangyari sa'yo, Chenje? Bakit ka nakatulala? Wala, punta tayo sa palasyo para tingnan. Sino? Multo yan. Wala na akong gana. Walang bisa ang pisikal na atake. Sinusipsip niya ang ating lakas. Bilisan mo, gumamit ng attribute na atake. Pwede ang kidlat o apoy. Tapos na, ito na ang daan ng mga demonyo. Wala tayong dalang espada ng pichud at dugo ng itim na aso. Luchen, bilisan mo gamitin ang iyong espada ng kidlat. Nagsasagawa ng pag-upgrade ang sistema. Sumpa, nagkaproblema sa kritikal na sandali. Tama, hindi ba mahilig kang sumipsip ng dugo? Hayaan mong sumipsip ka ng sapat. Lumapit ka sa akin. Masarap ang lasa. Medyo malamig lang. Huwag matakot, matabang sumu. Hindi ito mga multo. Ito lahat ay mga biyaya ng kalikasan. Ito ay mga lumilipad na ice cream. Huwag tumakbo, hayaan mo akong makakain ng isa pa. Bakit parang mas nakakatakot pa ang mga ito kaysa sa mga halimaw sa kuweba? Baka ang mga nabagsak na lupa ang pinaka-nakakatakot na nilalang dito. Ding, kumpleto na ang pag-upgrade ng sistema. Naka-unlock ng bagong tampok, pagpapasimple ng konsepto. Paliwanag ng tampok, hindi na limitado sa mga tiyak na aksyon. Maaaring reduce ang abstract na konsepto sa mas simpleng anyo.
Kasalukuyang sinusuri ang napakamasamang lugar ng mga espiritu. Ang pagpapalaya ay pinadali sa pamamagitan ng pagmumura. Tandaan, natatakot ang mga espiritu sa masasamang tao. Mas masakit ang iyong mga salita, mas malakas ang iyong aura. Mas mataas ang pinsala sa mga espiritu. Mumurahin. Yung nakabigti sa harap. Ibalik mo ang dila mo. Hindi mo ba alam na naglilinis ka? Napaka hindi malinis. At huwag na yang walang ulo na yan na mag-ikot-ikot dyan. Hindi mo kasalanan kung pangit ka. Pero kung nakakatakot ka, kasalanan mo na yon. Hindi ito ang anyo ng isang mandirigma, Chenje. Ito ay malinaw na isang hari ng malalakas na salita. Papasok ako sa pinto. Nakahinang ba itong pinto? Mag-ingat, tingnan ang magkabilang panig. Bantay ng kaluluwa, sinaunang sibilisasyong Mech. Enerhiya, mataas na pagbuo ng espiritual na baterya, materyal na itim na ginto mula sa kalaliman ng dagat. Pagsusuri ng lakas, antas 5, unang yugto. Ang depensa ay kasing lakas ng antas 6. Linisin ang mga mananalakay. Kapitan, hindi ko na kaya. Sobrang bigat nito. Ang tigas, may energy shield ang kanilang armor. Kaya pa nitong mag-self-repair. Mataas ang depensa, makapal ang shield. Ito ba ay isang Iron Turtle? Lumabas na ang sistema para magtrabaho. Nagsimula na ang simplification ng plano, matagumpay ang konsepto. Ang pagbasag ay pinadali sa pagbabalat ng hipon. Isipin mo ang grupong ito ng mga bakal na bola na parang bagong luto na hipon. O mga alimango. Kailangan lang mahanap ang tamang puwang. Dahan-dahang hilahin. At madali na itong matatanggal. Huwag makipagbanggaan, Kining. Tumingin ka ng mabuti. Para sa ganitong matigas na pagkain, kailangan munang balatan. Ibigay mo sa akin. Buksan. Malinaw na anino. Nasa ikatlong bahagi ng gulugod ang pangunahing bahagi. Tusukin mo ito. Nakuha. Sobrang mabilis na pagpatay na espada. Na-detect ang mensahe mula sa sinaunang sibilisasyon. Binibigyang kahulugan. Siya ang tagamasid ng kalangitan. Sistema. Isalin. Nagtago kami sa kailaliman ng mundo. Pero dumating pa rin sila. Huwag tumingin pataas. Peke ang langit. Ano ka ba talaga? Isa lang akong masiglang kabataan na puno ng kuryente. Panahon na para maglinis. Thunder/kidlat na bagyo. Ito. Ito pa rin ba ang kapitan na laging gumagamit ng mga murang taktika? Ang ganda nito. Maganda nga, pero kung hindi tayo alis, mawawasak tayo. Nabarahan ang daan sa itaas ng daliri na ito. Nagsara ang daan sa likod. Mukhang kailangan nating maghanap ng ibang daan. Sistema, gumana ka. Matagumpay na na-simplify. Pinadali sa pagpapaputok ng paputok. Kayo, kahit na nasa sasakyan o bangka. Siguradong sawa na kayo, di ba? Ngayon bilang benepisyo. Ang kapitan ay dadalhin kayo upang maranasan ang isang tao na rocket. Rocket na apoy. Tumayo ng maayos, yakapin ng mabuti, lalo na ikaw, Iron Bull. Yakapin mo ang mataba. Yakapin mo si Sumu, mataba. Kinying, baka pwede mo akong yakapin sa bewang. Itinuturo sa atin ng pisika, na ang puwersa ay nag-ugnayan. Paalisin mo ako. Hadlang ka, ha? Umalis ka dyan. Thunderkill ng 1,000 taon. Ngayon na. Sugod. Tabi-tabi makikiraan. Delikado, mataas ang boltahe. Mag-ingat, baka makuryente ka. Luluchen, sandali lang. Ito ang Deep Sea Black Gold. Ito ang pinakamataas na material para gumawa ng high-level na sandata. Wala na nito sa merkado. Saan nyo nakuha ang ganito kalaking piraso? Ah, napulot lang sa lupa. Saan bang bodega ng bahay makakakita ng ganitong kayamanang nakakalat lang sa lupa? Kahit 6 na antas na master, hindi basta-basta nakakakuha nito. Mataas na uri ng pinagsama-samang enerhiya na baterya. Makikita lang ito sa mga labi ng naunang sibilisasyon. Isang piraso lang nito, kayang paandarin ang proteksyon ng buong syudad ng isang buwan. May isang pakete dito.
Nakuha din ito. Swerte tayo. Kakatapos lang ng lindol sa kabila. Ito ay hinukay mula sa guho. Bilisan ang pagbilang, lahat ay dapat bawiin sa pinakamataas na presyo. Ay, pasensya na. Kakaunti lang ang baterya lately. Hindi masyadong madaling kontrolin. Ikaw ay 5 antas. Ang iyong dugo, buto, at kalansay ay ganap ng naging jade. Thunder Jade Bond. Maging maingat, maging maingat. Guro, nagkamali po kayo. Kumakain lang ako ng mas mabuti kamakailan. Pumapayat lang ako. Tara na. Tapos na, uwi na. Nakakuha ng mga premyo. Dugo ng mataas na antas na Diablo. Naging ika-5 antas na ng pagsasanay sa buto. Ang patak na ito ng dugo ng mataas na antas na Diablo ay ang pinakamalaking baraha ko para makalagpas sa ika-6 na antas ng master ng gintong katawan. Lene. Mukhang hindi na maiiwasan ang gulo. Kung gusto niyo talagang makuha ang ranggo, sige, maglaro na kayo. Panahon na para palitan ang nangunguna. Dapat na tayong magbago. Ngayon ang araw ng pagtatalaga. Ang mga patakaran ay mananatili. Ngunit may suhestyon ako. Pagkatapos ng malaking kompetisyon na ito, lahat ng mga samahan na mababa ang ranggo ay tatanggalin. Ang mga yaman ay isang pamamahala ng konseho ng mga estudyante. Lalo na ang maingay na samahan ng agham. Sandali lang Pangulo Xiao. Wala akong tutol sa pagsasama ng mga samahan. Pero gusto ko lang sanang magtanong. Dahil ang mga yaman ay pinagsama-sama. Ikaw na ba ang magiging responsable sa pagbabayad ng kuryente ko? Sa aming samahan, buwan-buwan, mga ilang daang libong kilowatt-oras lang naman ang ginagamit namin. Huwag mong isipin na dahil may nagawa ka sa kuweba, ay pwede ka nang makipaghamok. Isang freshman ka pa lang, wala ka pang karapatang makipag-usap ng mga kondisyon sa akin. Sige, sundin natin ang mga patakaran. Magandang feng shui ang posisyon na yon, akin na. Hamon kay Chairman Xiao. Kailangan mo munang lampasan ang aking hadlang. Simulan ang simplifikasyon ng konsepto. Layunin. Puwersang preno. Simplipikahin bilang utos ng trapiko. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Estudyante. Lumampas ka sa bilis. Binili mo lang ba ang lisensya mo? Green light na ngayon. Pwede ka nang lumipad. Chairman Xiao. Hindi masyadong naintindihan ng mga tao mo ang mga batas sa trapiko. Baka dapat ikaw na mismo ang bumaba. Susukatin ko ang iyong pagkalasing. 5 antas ng jade. Hindi nakapagtataka na sobrang mayabang. Ngunit mula pa noong 2 taon ko, ako na ang nangunguna. At hanggang ngayon, 3 taon na akong walang talo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Maganda ang lakas. Sayang. Mabuti na lang. Bumalik ka sa akin. Nasa kuweba ka. Talagang nakuha mo ang pambihirang pagkakataon. Ang lakas lang ay hindi sapat. Sa harap ng mga patakaran, isa ka pa ring walang kwentang kalaban. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na hindi matitinag na katawan. Ginoong Xiao, alam mo ba, sa pisika, ang mga metal ay karaniwang mga mahusay na konduktor. Lalo na ang ginto, nagsasalita pa ng kalokohan. Ang aking gintong katawan ay hindi matitinag ng anumang bagay. Ano ang magagawa ng isang simpleng kidlat sa akin? Talaga, ang simpleng direksyon ay pagsusuri ng mga pisikal na katangian. Bigyan siya ng kuryente na may 100,000 volts na mataas na voltahe. Tingnan natin kung matutunaw siya. Nahuli na kita. Ay, kung gusto mong maging ginto, sige, tutunawin kita. Hindi pa sapat ang iyong kadalisayan. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Simula ngayon, ang unang pwesto, ako na ang upo. Ang siyentipikong Sushen Club ay opisyal nang kukunin ang Magic Marshal. Yaman na si Chenje. Itong mga anak ng estudyante, 10,000 piso lang sa mga snacks. Nasa opisina ni Xiao Tianqiong ako. Nakita ko ito sa lihim na lugar. Saktong-sakto, medyo may gana akong kumilos nitong mga nakaraang araw. Kung gusto nilang maglaro, sige, itagilid na natin ang mesa. Yung Wanzu Jiao, dapat na rin silang lumabas at maglinis. Chairman Senior, tikman mo itong kumin. Sarap nito, totoo. Oh. Salamat, Junior. Pagkain na kayang patayin ang higanting elepante, bakit hindi pa siya namamatay? Masarap ang lasa, pero medyo nakakamanhid sa bibig. Parang kumakain ng popping candy. Junior, nilagyan mo ba ng mint ang kumin mo? Hehe, siguro nga. Chef, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang iyong libu-libong mukha na lason ay talagang may kakaibang bagay. Sayang, masyadong luma ang formula. Dahil nandito ka na, huwag kang magmadali umalis. Bata, naghahanap ng kamatayan. Nakalalasong buto. Impossible. Bakit hindi ka nalason? Hindi mo ba alam na ang protina sa mataas na temperatura
At sa matinding asidong kapaligiran, ay nagbabago ng anyo. Sa paningin ko, hindi ito lason. Nutrition ito. Hulihin ang lahat ng mga miyembro ng Wan Zhujiao. Bumalik at sabihin sa inyong Panginoon. Gustong patay nako si Lu Chen. Sige lang, subukan mo. Pero sa susunod, tandaan na magdala ng mas maraming tao. Ang mga ito ay hindi sapat na pampagana. Para sa aking mga ngipin. 6 na antas ng gintong katawan. Ngayong gabi. Dumating ang kuryente. Ay. Sarap. Ito ang 6 na antas ng Diyos ng kulog na gintong katawan. Pagsabog na pamamaraan. Naglalakas loob sa aking bakuran. Maghukay ng butas para ilibing ang bomba. Sa gitna ng gabi, hindi natutulog. Pumunta sa bakuran ko para ilibing ang bomba. Kung gusto niyo talagang maghukay, ibigay ko na sa inyo. Pumunta kayo sa impyerno at maghukay. Magtipon. Dugo para sa sakripisyo sa langit. Magandang lakas. Maaari pang ayusin ang parabolang ito. Ay, optimize pa ito. Hindi pa patay. Hahaha. Samahan na si Lu Chen sa libingan. Ito ay isang chain reaction ng seismic explosion. May 1 segundo na lang, mamamatay ang buong pamilya mo. 1 segundo. Tagumpay sa pagpapasimple ng konsepto. Paglalakbay ay paglangoy. Paglangoy sa langit. Laban na. Bakit ang bilis mo? Tigil na, walang silbi. Nagsimula na. Hindi na maibabalik. Paghinto ng kuryente. Ikaw, hindi ka marunong makipaglaban ng patas. Sana'y binigyan kita ng mabilis na wakas. Ngunit ginawa mo ang hindi mo dapat ginawa. Hindi mo dapat naisip na pasabugin ang bahay ko. Alam mo ba kung magkano ang down payment ng bahay na ito? Alam ko. Kakatapos lang ng mga magulang ko manood ng finale ng kanilang paboritong drama. Huwag kang pumatay. Masyado nang huli. Hello, ako si Major Zhang Taishan ng City Defense Force ng Magic City. Nai-represent ko ang command headquarters ng Eastern Theater. Formal kitang inaanyayahan. Inaanyayahan kayong sumali sa espesyal na operasyon. Iginawad ang ranggong major. Yung Colonel Zhang. Hindi naman ako hindi makabayan. Kailangan ko munang ayusin ang utang sa bahay. Hindi, ayusin muna ang renovation. Tingnan mo, may malaking butas pa sa kisam. Master Lu, basta't sumali ka. Nangangako kami. Nabubuksan namin para sa iyo ang lahat ng na-level na lugar ng pagsasanay sa Eastern War Zone. Kasama ang Thunderstorm Canyon sa baybay ng East Sea. Ang konsentrasyon ng kidlat doon ay 1,000,000 beses kaysa sa ordinaryong substation. Ano nang sinabi mo? Doon ay natural na lugar ng pag-ipon ng kidlat. Sana sinabi mo na may ganitong kagandang lugar. Kung hindi mo sinabi, paano ko malalaman na ang mga benepisyo ninyo ay ganito kaganda? Protektahan ang tahanan at bayan. Ito ay isang tungkulin na hindi maiiwasan ng mga mandirigma tulad natin. Ano bang mga menor de edad at hindi menor de edad? Walang pakialam, ang mahalaga ay mas gusto kong mag-recharge. Sumpa. Hindi pa ba dumating ang batang guro na ipinadala ng militar? Mga seafood sa harapan. Makinig. Ako si Major Lu, bagong salta. Para ipagdiwang ang aking pag-upo. Nag-imbita ako ng lahat para sa barbecue. Ito ay para sa suporta. O kaya ay para sa pangingisda. Special na inatasan na major mula sa Eastern Theater. Lutang. Inutusan akong mag-report. General, may tanong lang. Tungkol sa mga pagkaing dagat na ito. Kung hindi ito mahuhuli, hindi ba't sayang ang yaman ng bansa?
Ito'y mataas sa protina. Sobrang mataas na protina. Iyon ay isang iklas na halimaw. Pincer lobster. Sa mata ng iba, iyon ay isang halimaw na kayang pumutol ng tangke. Sa iyong mata, ito ay isang pulutan. Guru Lu. Ang pinagmulan ng kakaibang galaw ay nasa ilalim ng dagat, 1,000 metrong lalim, sa butas na 0,0. Nagaang mga tao roon. Ngunit ang tubig ay nagdadala ng kuryente. Ang iyong kapangyarihang kuryente sa tubig ay mabilis na kumakalat. Mahirap makagawa ng nakamamatay na pinsala. Sa nagakwin na nasa rurok ng ika-6 na antas. Kumakalat. General, dahil ang tubig dagat ay nakakadaloy ng kuryente. Bakit hindi natin gawing sarili nating power grid ang dagat na ito? Ang aking gintong katawan, kailangan pang mag-charge ng huling beses para maging ganap. Sistema, gising ka pa ba? Tulungan mo akong suriin kung paano sa ilalim ng dagat. Hindi lang siya nadudurog ng presyon ng tubig. Nakakapagmaneho pa siya sa ilalim ng tubig. Pasimplehin ang layunin. Mabuhay sa kailaliman ng dagat. Matagumpay na pinasimple. Maghilod. Tara na, mataba. Sumama ka sa akin sa paglibot sa Dragon Palace. Matapang na tao, na naglakas loob na magtanong tungkol sa teritoryo ng naga. Dahil nandito na kayo, manatili na lang kayo bilang pagkain ng isda. Sa malalim na dagat na alon. Pinasimple ang layunin. Pakuluan ang bathtub na tinatawag na dagat. Hanggang kumulo, matagumpay ang pagpapasimple. Ang bilis uminit. Ikaw pa rin ang pinakamagaling sistema. Naging electric heater na ang itim na kutsilyo. Ibigay mo sa akin. Pakuluin mo na. Sa amin. Ang tawag dito ay siyentipikong pagpapalaki ng isda. Bilang isang tanong, yung buntot mo ay para sa adobo o sashimi. Mabilis, bumalik sa Crystal Palace para sa Reyna. Mag-request ng lockpicking mula sa sistema. Pagaanin ang layunin. Puwersahin ang pinto. Prinsipyo ng leverage ng simpleng plano. Bigyan mo ako ng punto ng suporta. Kaya kong itulak ang buong mundo. Buksan mo para sa akin. Ako ay mula sa demolition team ng Magic City. Narinig kong hindi mo nabayaran ang tubig at kuryente. Dumating kami para ipatupad ito. Sabay na. Maganda yung maliit na kumikislap na stick sa kamay mo. Pahiram naman, laruin ko ng ilang araw. Tao, gusto mo bang mamatay? Ako na ang bahala sa'yo. Galit ng Diyos ng dagat. Ikalawang antas, pinakamataas. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano talaga. Sa tubig na ito, sino talaga ang tunay na hari ng dagat? Mamatay ka. Walang makakaligtas sa suntok na ito. Mag-ingat ka, Shenje. Kalasag, hindi gumagalaw tulad ng bundok. Sinira mo ang kalasag ng mataba. Iyan ay ang kanyang ipon sa loob ng 6 na buwan. Ganap na na-activate ang dugo ng Diyos at demonyo. Unang yugto ng dugo ng Diyos at demonyo, ganap na na-activate. Overload mode ng katawang ginto ng kidlat. Hindi ito possible. Ang trident ng Diyos ng dagat ay sandata ng kanyang kalooban. Paano ito mapuputol ng pisikal na paraan? Ang tabas na ito ay para kay mataba. Lene. Ganyan lang. Hindi pa kasing gamit ng toothpick ko. Itong tungkod mo ay pambayad ng utang. Yung patak ng tubig sa kisam ay bagay na ilaw sa tabi ng kama ng mataba. At yung perlas ng gabi. Kahit gusto ni Kinying, kailangan itong kunin. Yung upuan na ginto ng korales, dapat makaupo si Tenyo. Sistema. Simpleng sirain ang aray. Target. Sirain ang aray. Simplify. Hilahin ang plug. Bigyan mo ako ng simula. $35 milyong kredito. Kukunin ng aking mababang kalakal ang perlas ng gabi sa kailaliman ng dagat. Walang sinuman ang dapat makipag-agawan sa akin. Mag-aalok ako ng 40 milyong. Makakatulong ang perlas na ito sa mga mandirigma ng tubig na linangin ang kanilang espiritu. Ito ay isang kayamanang walang halaga. Umayos ka sa tabi. Wala kayong alam. Ito ay isang perlas. Ito ay isang high-pressure energy aggregate mula sa malalim na dagat. Nagbigay ang aming militar ng 50 milyon. 50 milyon 2 beses. Nakuha. Binabati ang Ministro Zhang ng militar sa kanyang bagong nakuha na malaking ilaw mula sa malalim na dagat. Susunod ay ang pangunahing auction item. Sibat ng Diyos ng dagat na naga. Ang panimulang presyo ay 100 milyong kredito. Lu Chen. Hindi ito maaaring ibenta.
Tiyak na hindi ito maaaring ibenta. Hindi lang ito isang sandata. Ito rin ay isang interstellar beacon. Luchen, tingnan mo dito. Ito ang nakikita niyo dati sa Blackstone City na kalangitan. O kaya bilang isang kulungan. Kulungan. Director Lai. Kung sinasabi mong ito ay isang signal, kaya ba nitong makipag-ugnayan sa labas? Ano ang balak mong gawin? Kung makipag-ugnayan man, anong magagawa? Baka lang magdala ng mas nakakatakot na bagay. Dahil ikinulong mo ako sa kulungan. Hindi ako tatawag ng 2 beses. Paano nila malalaman na dito ay may isang hindi dapat ipagwalang bahala na Tyrannosaurus Rex? Iyan ay isang mataas na antas ng babala. Ang mata ng bagyo sa pinakakanlurang bahagi ay mabilis na lumalawak. May nangyaring masama doon. Ang pagbasa ng enerhiya ay lumampas sa 7 antas. Hindi. Ito ay 8 antas. May malaking guro na nakikipaglaban doon. O kaya naman ay ang pagdating ng mga Diyos at demonyo. May nangyaring masama. Mas mabuti pa nga. Saktong hindi pa natapos ang aking gintong katawan. Nagmamadali akong makakuha ng mga dekalidad na materyales. Nagbook ng tiket sa eroplano si Mataba. Hindi. Diretsong magpapadala ng military aircraft papuntang northwest. Gusto kong makita ang butas sa langit. Kung sino ba talaga ang walang hiya na gumawa nito?